Mahal. Ang bango-bango mo. Alden, ang galing-galing mo. Si Alden at Elena ba yun? Nagtataksil pala sila sa akin. Hindi pwede. Hindi pa ako dapat mawalan ng kontrol. Maghihintay ako hanggang sa kasal. Gagawin kong magbayad ang walang hiyang mag-asawang yun, sa harap ng lahat. Sa ginawa nila. Alden. Anong ginagawa niya rito? Si Isabella, ano nang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Sabihin mo na lang mamaya na tinutulungan lang namin siya sa kasal niyo bukas. CJ, nakuha ko na. Alden. Isabella, anong ginagawa mo rito? Anong pinagkakagaguhan ninyong dalawa? Isabella, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin. Ito lang naman ay, ang dapat kong gawin para sa iyo. Ang dapat mong gawin. At ano ba talaga yun? Inihahanda ko ang mga kailangan para sa kasal mo bukas. Gusto kitang bigyan ng sorpresa. Naghahanda para sa kasal. Oo, unang beses ko lang ikakasal. At wala akong alam tungkol dito. Kaya hiniling ko kay Elena na tumulong. Alden Garcia, akala mo ba tanga ako? Isabella de la Cruz, anong ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo ako at si Elena, yan ba? Hindi pa nga ako nagrereklamo tungkol sa'yo, maganda. Tapos ikaw pa ang may kapal ng mukhang maghinala sa akin? Maganda. Kung hindi kita iniligtas noon, hindi sana nasugatan ang shotted nerve ko, at naging maganda na tulad nito. Sige, tatanungin kita, tungkol sa bukas. Ikakasal ka ba o hindi? Kung hindi, kalimutan mo na. Pero kung ikakasal ka, umuwi ka na ngayon din, at maghanda para sa kasal. Sige. Maghahanda na ako. Mahal, ano nang gagawin natin ngayon? Dahil ayaw niyang magpanggap na tanga, gawin na lang natin ang tuluyan. Bukas, ikaw ang papalit sa kanya bilang nobya. Ayos. Hello, Isabella. Kumusta na ang mga paghahanda para sa kasal? Nanay, ang piging para sa kasal bukas. Gagawin ko itong piging ng pagpapawalang bisa. Ano ba naman? Nagkaroon ng relasyon sina Alden Garcia at Elena Garcia. Ano? Ang kapal ng mukha, ikakansela ko ang order ni Elena Garcia ngayon din. Ilalagay ko siya sa blacklist sa buong industriya. Sandali lang. Bukas, hahamakin ko sila sa harap ng lahat. Sige. Anak, bahala ka na. Alden Garcia. Elena Garcia. Magbabayad kayo para dito. Relax lang. Dinala ko ang pera at kontrata. Pupunta na ako para pumirma ng kontrata. Tigil. Pakialam mo yan. Sasaksakin kita. Sige, subukan mo. Saksakin mo ako kung kaya mo. Sige, subukan mo. Sige, saksakin mo ako. Tara na, gawin mo. Lumayo ka. Huwag kang lalapit pa. Ang lalaking pinakamahal ko, niloko ako. Kaya ano pa ang saysay ng buhay? Dito mismo. Sige, saksakin mo ako dito mismo. Baliw ka talaga. Hindi ka kapani-paniwala. Ito, ang bag mo. Salamat. Sapat na ba? Ano, ang lalaking pinakamahal mo, niloko ka? Oo, dapat bukas na ang kasal namin. Pero, niloko niya ako, kasama ang matalik kong kaibigan. Walang hiya talaga. Kaya ano ang gagawin mo? Gagawin ko. Ilalantad ko ang kanyang masasamang gawa sa buong mundo. Tapos, palalayasin ko siya. Kaya ikaw. May problema ako sa mga binti ko. Hindi ako makakatayo ng matagal. Kung hindi, malulungko ako. Tama ba? Ano ang magagawa ko para makatulong? Oo, pakasalan mo ako. Alagaan mo ako. Ano? Biro lang. Kahit ang lalaking iniligtas ko ng buong buhay ko, kayang magtaksil sa akin. Sa mundong ito, sinong lalaki ang may gusto sa akin? Lagi akong pinipilit ng nanay ko na makipag-blind date. Nababaliw na ako. Kung pakakasalan ko siya, malulutas ang problema.
Sige, pakakasalan kita. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, bukas, ako ang pakakasalan mo, hindi yung lalaking yun. Walang dahilan. Ito lang kasi. Gusto ko. Sige. Kung seryoso ka talaga, pangako, hindi ka magsisisi. Aalis na ako. Hello, nanay. Pwede nang tumigil sa pag-aayos ng mga date para sa akin. Bukas, magpapakasal na ako. Ethan, ikaw ang batang ginoo ng grupo ng Chu. Magpapakasal ka talaga. Sa lumpong iyan, eksakto, anak siya ng isang tagalinis. Sobra na yan. Tama na. Tumigil ka ng pagsasalita. Desidido na ako. Maligayang bati, nanay. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa kasal ni na, Ginoong Alden Garcia, at binibining Isabela de la Cruz. Ngayon, ating tanggapin, ang kasalukuyang nobya at nobyo sa entablado. Nobyo, nobya, ang isa ay matangkad at gwapo, ang isa naman ay nasa wheelchair. Tiyak na may nakakaganyak na kwento. Sa likod nito, maaari bang ibahagi mo ito sa amin? Hayaang ako ang magkwento. Alden at ako ay magkaklase. Para sa kanya, isinantabi ko ang aking pagkakataon na makapag-aral sa pinakamahusay na universidad, at dahil din sa kanya, ako ay napunta sa nakakainis na wheelchair na ito. Sandali, kaya nasa wheelchair ka, dahil sa kanya. Iyan ay, napakaganyak, ganyak, malabo. Naalala ko noong isang beses na namimili kami. Isang kotse ang nawalan ng kontrol at diretsyo sa kanya. Salamat sa Diyos na itinulak ko siya palayo, sa tamang oras. Pero ako ang tinamaan ng kotse, at nasugatan ng aking sciatic nerve. Tumahimik ka. Isabela, sa tingin mo magiging epektibo ang pagpapakawawa mo? Eksakto. Bakit mo sisirain ang isang perpektong araw? Sa iyong malungkot na kwento. Alden, karapat dapat ka bang narito sa kasal na ito? Hindi pa nga ikaw ang nobyo. Anong ibig mong sabihin dyan? Isang kagandahan tulad mo. Hindi mo naman maiisip na hindi ako sapat para sa'yo, diba? 10 katulad mo, ay hindi karapat dapat na humalik sa aking mga bota. Isabela, lumampas ka na sa hangganan. Hindi kasal ko kay Alden Garcia ang araw na ito. Ito ang aking tinatawag na isang pagpapawalang bisa ng kasal. Ano? Piging para sa pagpapawalang bisa? Ano ang nangyayari? Paano naging pagpapawalang bisa ang isang kasal? Isabella, nababaliw ka ba? Ang anak kong si Alden, naawa sa magandang mukha mo, at iyon lang ang dahilan kung bakit kanya pinakasalan. At ikaw ay naglakas loob pang magsalita ng pagpapawalang bisa nito. Isang magandang mukha tulad mo, ay walang karapatang magsabi nito. Naawa sa akin. Alam mo ba, ang mga walang hiyang bagay na ginawa niya. Isabella, huwag kang maging walang utang na loob. Sinasabi mong siya ay walang hiya? Paano siya naging walang hiya? Kung hindi mo malinaw na ipapaliwanag ang sarili mo ngayon, hindi ka makakalusot dito. Tinatanong mo ako kung paano siya naging walang hiya. Bakit hindi mo siya mismo ang tanungin? Tama na, Isabela. Tigilan mo ang pagpaparatang nito sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ang kasal na ito ay hindi naman talaga dapat mangyari. Kung hindi ka naniniwala sa akin, lumabas ka lang doon. Tingnan mo kung may iba pang tao bukod sa akin. Ang gugustuhin pakasalan ka. Sayang para sa iyo. May isang lalaking handang pakasalan ako, at siya ay 1,000 beses na lalaki kaysa sa iyo. Ang piging ng kasal na ito, ay para sa kanya mula pa sa simula. Ang buong bagay na ito, ay walang kinalaman sa iyo. Isabella, sinasabi mo, ito ay ang iyong kasal sa ibang lalaki. Hindi, nanay. Ngayon, ang aking kasal ay sa kanyang matalik na kaibigan, si Elena Garcia. Ano? Ang iyong kasal kay Elena? Tama. Eksakto. Kasalan ko ngayon kasama si Alden. Mahal, nandito ka na. Pangako ko sa'yo, pakakasalan kita ngayon. Siyempre, pupunta ako. Alden, ano ba tong nangyayari? Nanay, sabi mo, magiging pabigat lang. Kung pakakasalan ko tong magandang binibini, di ba? Kaya paano kung ngayon? Iwanan ko siya, at pakasalan ko si Elena? Si Elena Garcia. Pero matalik na kaibigan siya ni Isabella. Ginang Ana. Ako, si Elena, nag-umpisa ako sa wala. Ngayon, ako na ang boss. Sinusuportahan ako ng korporasyon ng Zenith. Walang limitasyon ang kinabukasan ko. Pero itong si Isabela de la Cruz, lumpo na lang siya ngayon. Anak lang siya ng magbabakal. Anong karapatan niyang maging matalik kong kaibigan? Tama, kumpara kay Elena, magkaibang mundo sila. Isa'y cisna. Ang isa'y palaka. Magkaibang mundo. Kung alam mo lang ang totoong pagkatao ko, malamang
Bungkalain mo ang sarili mong mga mata, at isumpa ang iyong pagkabulag. Ikaw, may totoong pagkatao? Tigilan mo yan. Mahal, wag mo na siyang pag-aksayahan ng tawa. Siya lang naman yung iniwan mo sa sarili mong kasal. Wasak na ang pride niya, kaya desperadong nagpapanggap. Kalimutan mo na, Isabela. Bilang paggalang sa dati nating pagkakaibigan, bilang paggalang sa iyong kasalukuyang kalagayan, at bilang paggalang na ang iyong kasintahan, ay magpapakasal sa akin. Ito ang alok ko. Bibigyan kita ng 100,000 dolyar. Umalis ka na rito ngayon din. Pagkatapos, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Ayaw ko sa pera mo. Gusto kong lumuhod ka, dito sa harap ng publiko, sa harap ng lahat ng kamag-anak at kaibigan dito. Sampailan mo ang sarili mo, at aminin kung gaano ka kasamang tao. Ano sa tingin mo sa kontra-alok na yan? Isabela, huwag kang magmalabis. Huwag mo akong pilitin. Hawakan ng isang magandang binibini na tulad mo. Elena Garcia, huwag kang magmalabis. Maria Santos, ano ba ang sinasabi mo? Seryoso ka bang kakampi niya? Hindi ako kumakampi. Sa tingin ko lang, para kang isang tunay na bully. May pera ako. Pwede kong bulihin ang sinumang gusto ko. Eksakto. Ang pagmamahala namin ni Elena ay tunay. Ang pag-iwan kay Isabela, ano naman ang mali doon? Oh, pakiusap. Akala mo ba binubuli namin siya, ha? Kunin mo ang mga kapatid mo. Pakasalan ang lumpong ito. Hindi iyon pareho. Naging lumpo lang si Isabela dahil iniligtas niya ang buhay ni Alden. Para pakasalan siya ni Alden ay ang pinakamababang dapat gawin. Pinakamababa, sabi mo, ano naman? Bakit mo naman iniisip na ikaw ay isang uri ng hukom o referee? Ha? Hindi ako hukom o referee. Naniniwala lang ako sa paggawa ng tama. Kung hindi, babalik sa iyo ang karma. Tigilan mo ang peking pagkaawa-awang iyan. Pwede mong tanungin ang mga kamag-anak dito o ang mga kaklase. Sa tingin ba nila dapat akong pakasalan si Isabela o si Elena? Paano kung ganito? Magkaroon tayo ng kaunting paligsahan ngayon din. Tingnan natin kung sino ang gusto ng lahat na maging nobya. Si Isabela o ako, ang sinumang sumusuporta sa akin. Makakatanggap ng pulang sobre na may 10,000 piso sa loob. Ano? 10,000. Ang bait-bait ni Elena. Lahat ng pabor kay Isabela, itaas ang kamay. Ako. Paano ninyo nagawa ang lahat ng ito? Nakikita mo, siya lang ang disenteng tao sa panig mo. Ngayon, ang mga sumusuporta sa akin, itaas ang inyong mga kamay. Kami ay kasama ni Binibining Garcia. Lahat ng sang-ayon na ako ang maging nobya, itaas ninyo ang inyong mga kamay. Sumusuporta kami kay Binibining Elena. Nakikita mo ba iyan, Isabela? Isabela, iyan ang tunay na kapangyarihan. Iyan ang hustisya, ang tanging nasa iyong panig, ay iyang kahabag-habag mong kaibigan. Ang lahat ng iba ay iniisip lang, na mabait ka lang na tao. Nakita mo, tama ang pinili ng aking anak. Si Elena ang tunay na nobya ngayon. Siya ang sasali sa aming pamilyang Zhao. Isabela, tigilan mo na ang pag-iyak na iyan. Pasalamatan mo ang walang kwentang magulang mo. Tinawag mo bang walang kwenta ang mga magulang ko? Wala kang kaalam-alam kung sino talaga ang pamilya ko. Matatakot ka ng husto. Lumpo ka na. Nagmamayabang ka pa? Tama na, tigilan ang kayabangan. Isabela, pirmahan mo na itong kasunduan para tapusin ang ating kasunduan. Ngayon. Baliw ka. Isabela, hayaan mong linawin ko ito. Huwag mo akong pilitin na saktan ka. Alden, kayo ang aking ididiborsyo ngayon, hindi ang kabaligtaran. Malapit nang dumating ang tunay kong ikakasal. Pirmahan mo na ang mga papeles ng diborsyo, at umalis ka. May iba ka pang ikakasal? Isang lumpo tulad mo, may inaasahang ikakasal? Panaginip lang iyan. Isang walang kwentang babae tulad mo. Umalis ka. May tao ba dyan? Itapon siya palabas ngayon. Lumabas, lumabas. Lumayo ka sa akin. Bitiwan mo ako. Ano ba ang ginagawa mo? Bitiwan mo ako. Si Ethan Lim, tagapagmana ng grupo ng Cho, ay narito para maghandog ng kasal kay Binibining de la Cruz. Nako, anong nangyayari dito? Kaya ba, nagdala pa siya ng ibang ikakasal na lalaki? Hindi tama ito. Ang ikakasal na lalaki pala ay, ang batang ginoo ng grupo ng Cho, isa sa 4 na dakilang pamilya. Diyos ko, Ang daming tao. Anong ginagawa ng lahat dito? Tumabi kayo. Ang batang ginoo ng grupo ng Cho, si Ethan Lim, ay handang ialok ang 5% ng shares ng grupo ng Cho upang mag-propose kay Binibining Isabela de la Cruz. Binibining Isabela de la Cruz, tatanggapin mo ba? 5% ng shares ng grupo ng Cho. Kung gayon, si Isabela ay magiging isang negosyante. ikaw.
Ikaw nga ba talaga ang batang ginoo ng grupo ng Chu? Ako nga, Binibining Isabela de la Cruz. Pakakasalan mo ba ako, at magiging asawa ko? Oo, syempre naman, isang kilalang batang ginoo tulad mo, ay hindi nababahala na ako ay isang lumpo, at handa pa rin pakasalan ako. Wala nang mas hihigit pa sa aking pagsang-ayon. Mula ngayon, ikaw na ang aking asawa. Tama na. Saan ka kumuha ng artista? Para pumunta sa kasal ko, at magtanghal ng ganyang kaiyahiyang palabas, hindi ba nakakatawa yon? Ikaw pala ang walang utang na loob na walang hiya. Makinig ka. Huwag mong babuyin ang pangalan ko. Ako, man-ire sa'yo, sakto lang. Pagkatapos kong malaman na inapi mo ang asawa ko, nag-ipon ako ng ebidensya para ibagsak ka. Lumuhad ka ngayon, at humingi ng tawad sa asawa ko. Kung hindi, ilalabas ko ang ebidensyang yun, at sisirain ang reputasyon mo ng tuluyan. Ilalabas mo ang ebidensya? Akala mo ba, madaling matakot ako, si Alden Garcia? Ebidensya? Patito mo. Sige, ikaw ang may gusto nito. Ilabas mo na ngayon. Mga ginang at ginoo, tingnan ninyo ang screen. Elena, ang sama mo. Iniisip mo lang na boring si Isabela, di ba? Walang personalidad yang magandang mukha na yan. Gusto mo kapag malikot ako. Ngayon, magpapakalikot ako ng todo. Tama na yan. Nakakasuka. Tigilan mo yan. Mayroon akong buong tumpok ng ebidensya na nandoon ka sa hotel, na gumagawa ng hindi ka panipaniwala. Gusto mong tingnan? Tama na. Ano naman kung nag-check-in ako sa hotel kasama si Elena? Siya, si Isabela de la Cruz, ay wala kundi isang inutil na lumpo. Nakakadiri siya sa akin. Hindi siya kasing level ko. May problema ka ba doon? Oh, talaga. Ngayon hindi ka na nga nagpapanggap. Ha, tama. Mahal, huwag mong hayaang maapektuhan ka niya. Huwag kang mag-alala. Sisiguraduhin ko na makakamit mo ang hustisyang nararapat sa'yo. Hindi, ang payasong yun, si Alden. Ay hindi karapat-dapat sa galit ko. Nakakatawa lang talaga. Anong nakakatawa? Mali ba ang sinabi ko? Alden Garcia, huwag mong sabihing akala mo pa rin na ako ay isang inutil na babaeng nangangailangan ng tulong. Isang pulubi. Isang babaeng walang kwenta. Alam yan ng lahat. Hindi ba? Nakalimutan mo na ba na nakaupo ka pa rin sa wheelchair? Eksakto. Nakaupo ako sa wheelchair ngayon. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na puro peke lang yun? Peke lang daw. CJ, kung gayon, lumakad ka na ngayon dito. Tumigil ka sa paggambala, sa kasal ko kay Alden. Isabela de la Cruz, kadiri ka talaga. Hindi ako makapaniwala na gagawa ka ng ganoong kalokohang kasinungalingan. Kung kaya mo talagang tumayo, tumayo ka ngayon din. Kung hindi mo kaya, aminin mong puro ka lang salita. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Tumayo ka. Sige. Dilat na dilat ang mga mata ninyo. At panooring mabuti. Tumayo siya. Paano siya nakatayo? Ano nang nangyayari? Paano siya nakabangon? Ano naman kung nakatayo siya? Pinipilit lang niya ang sarili niya. Nagpapanggap na matapang. Wala yan. Tumungtong ka ng ilang hakbang. Huwag kang puro tayo dyan. Tumungtong ka ng ilang hakbang, ha? Ano, akala mo ba, ako'y isang lumpo, babaeng pilay? Isabela, gumaling ka na talaga, totoo ba? Siyempre totoo. Kung gayon, bakit nakaupo ka pa rin sa wheelchair? Alam ko kung bakit. Ikaw naman, mahal kong Isabela. Para makuha ang awa ni Alden, ginamit mo itong nakakadiring walang hiyang paraan. Nagpanggap kang paralitiko. So ang sinasabi mo, gumamit ako ng nakakadiring paraan. Lahat ay para makuha ang awa ni Alden. Hindi ba ganoon? Para makuha si Alden, ginamit mo itong nakakadiring paraan. Para pakiramdam niya ay may kasalanan siya, at makuha ang kanyang awa. Napakadumi mo. So ganoon pala. 3 taon mo akong niloko. Akala ko talaga, kasalanan ko ang aksidenteng iyon. Kaya nga ako nanatili sa'yo. Yun pala. Puro kasinungalingan lang. Kadiri ka. Talagang nakakadiri. Pagbayarin siya. Magbayad siya sa nasayang mong kabataan. Tama. Isabela, magbabayad ka sa akin ngayon. 300,000 dolyar para sa nasayang kong kabataan. O magsisisi ka. Eksakto. Bayaran niya kaagad. Nakakasuka ang mga taong katulad niya. Walang hiya ka, magbayad ka. Narinig mo yan? Magbayad ka kaagad. Sigurado ka bang gusto mong magbayad ako? Siyempre.
Nagpanggap kang mabait at inosente, at niloko mo ang damdamin ko sa loob ng 3 taon. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako babayaran, ilalantad ko ang lahat ng ginawa mo, sa buong internet. Hayaan mong makita ng buong mundo ang pangit at tunay mong mukha. Sige. Pero una, kailangan kong ipakita sa iyo ang isang bagay. Ito ay mula sa 3 taon na ang nakalipas. Noong muntik na akong mamatay sa pagliligtas sa buhay mo. Ito ang bill na binayaran ng pamilya ko para sa aking paggamot sa Royal Hospital ng Timog Gubat. Ang bill ay $750,000. Ikaw ang magbayad muna sa akin. Kalakaran ng kalokohan. $1,000,000 para sa paggamot? Hindi ito tungkol sa pera. Ito ay ang Royal Hospital ng Timog Gubat. Ang isang mahirap na babae tulad niya ay hindi kailanman makakaya ang isang lugar na tulad niyan. Pandaraya ito, pangingikil ito, bilisan mo, kunin mo ang ebidensyang iyan. CJ, kukunin ko na ang ebidensya. Kung pek ito, magkakasala ka, Isabella. Tama. Mas mabuting hawakan mo ang ebidensyang iyan. Tatawagan ko ang departamento ng pulisya ngayon din. Hello. Departamento ng pulisya? Gusto kong mag-report ng krimen. May isang tao rito na nagpanggap na mabait at inosente upang gumawa ng pandaraya sa kasal at gumawa ng pekeng invoice para mangikil ng pera sa akin. CJ, Bantayan ko siya para sa'yo. Dali, pumunta ka rito. Isabella, personal kong ipakakulong ka. Sunggaban siya, huwag ninyong pabayaang makatakas siya. Tama, sunggaban siya, ngayon na. Ang sinumang makahuli sa kanya ay makakatanggap ng dagdag na $10,000 mula sa akin. ako na ang gagawa. Ako. Gusto kong makita kung sino ang maglakas loob na humawak sa kanya. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Sino ang maglakas loob na hawakan siya, ay gumagawa ng kaaway ng grupo ng Cho. Ano, nagpapanggap ka pa rin bilang Ginoong Lim? Eksakto, ikaw ay isang impostor. Ang pamilya Cho ay isa sa 4 na dakilang pamilya, alam mo, kahit nabulag si Ginoong Lim. Hindi siya magkakagusto kay Isabella, ang pekeng iyon na nagpapanggap na lumpo. Mali ka, siya, ay si Ginoong Lim mismo, HMPH. Ang mga manloloko ngayon, ay talagang ibang klase. Nagtatrabaho pa sila ngayon bilang grupo. Oh, tama. Ang tatay ko ay, isang tagapamahala ng negosyo sa grupo ng Cho. Kailangan ko lang tumawag para magsiyasat, at ilalantad ko siya. Tama, tumawag ka. Pawiin natin ang yabang na ekspresyon sa mukha niya. Hello, aking hanggal na anak. Hoy, tatay, may itatanong ako sa'yo. Ano iyon? Si Ginoong Limba ay ikakasal ngayon? Saan mo narinig ang chismis na iyon? Huwag mong ikalat yan. Wala namang kasintahan si Ginoong Lim. Anong kasalan? Huwag kang magsalita ng kalokohan sa labas. Huwag mong ipahamak ako muli. Sige, nakuha ko, tatay. Narinig ninyo lahat yon, di ba? Siya ay isang ganap na impostor. Ano ang pangalan ng iyong ama? Papahanapin ko ng taong magtatanggal sa kanya kaagad. Gusto mong tanggalin ng tatay ko? Seryoso ka talaga sa pagganap na ito, ha? Sa totoo lang, akala mo ba ikaw ay ang CEO ng grupo ng Cho? Ako man o hindi. Kung may lakas ng loob ka, sabihin mo sa akin ang pangalan ng iyong ama. Sige, sasabihin ko sa iyo ngayon. Ang tatay ko ay si David de la Cruz. Kung matatanggal mo talaga ang tatay ko ngayon, ako, sa lugar na ito, kakainin ko ang aking mga salita ng direkta sa kamera. Sige, tanggalin mo si David de la Cruz, ang tagapamahala ng negosyo mula sa grupo. Kaagad, tanggal na siya. Sabihin mo sa kanila na ang kanyang anak ay may nakakadiring ugali at sumalungat sa akin. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Tingnan natin kung gaano katagal mo ito mapapanatili. Ang kahabag-habag, itinuring ang babaeng itinapon ko, parang mainit na kalakal, at may kapal ka pa ng mukha para magpanggap bilang batang ginoo ng pamilya Cho. Alden. Ang yabang mo talaga. Paalala ko sa iyo, ngayon. Ako ang maghihiwalay sa kanya. Ikaw ang maghihiwalay sa akin? Ikaw lang, ang nahuli mo akong nasa kama kasama si Elena, at alam mong walang pag-asa, kaya nagpapanggap kang matapang. Paano ka nagkaroon ng kapal ng mukha, para magmayabang tungkol doon? Eksakto. Nagpapanggap ka lang na lumpo. Niloloko ang aking anak. Anong karapatan mo para hiwalayan ang anak ko? Kapag dumating ang nanay ko at ang pamilya ko, makikita mo kung ano talaga ang karapatan ko para hiwalayan ang anak mo. Ang nanay mo. Oh, tama. Ang nanay mo, nagwawalis siya ng kalye ngayon, hindi makakaalis. O masyado bang nahihiya, ni hindi pa siya dumalo sa sarili mong kasal? Oh, pasensya na. Pero ang nanay ko ay nagpunta lang sa paglalakbay sa ibang bansa para sa kanyang manugang na lalaki sa UAE para kumuha ng limitadong edisyon ng relo ng bituin. Medyo nahuhuli lang siya ng kaunti.
Isabela, kung magsisinungaling ka, dapat gumawa ka ng panlolokong kapanipaniwala. Hindi mo talaga iniisip na itong kahabag-habag na pakulo ay makakabalik sa akin, hindi ba? Alden. Ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat balikan. Hayaan mong sabihin ko sa iyo. Ginoong Lim, ang tanging perpektong kapareha para sa akin sa buhay na ito. Sige, tingnan natin kung gaano katagal kayong dalawa ay makakapanatili sa pagganap na ito. Oh, tama nga. Itong batang Ginoo ng pamilya Chu ay nagsabing tatanggalin niya ang tatay ni Simon. Bakit hindi pa ito nangyayari? Oo. Ngayon lang. Sino ba ang nagsabing tatanggalin nila ang tatay ko? Nakikiusap ako, bilasan mo na. Hoy, tatay. Ano? Natanggal ka sa trabaho? Ano? Siya nga talaga ang batang Ginoo ng pamilya Chu. Imposible. Ang batang Ginoo ng pamilya Chu ay hindi kailanman magkakagusto sa isang kawawang bata tulad ni Isabela de la Cruz. Ang asawa ko ay hindi kawawang bata. Siya ang pinakamagandang babae sa mundo. Bulag ka lang. Ginoong Lim, nagkamali ako, Ginoong Lim. Nagpadalos-dalos ako kanina. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo sanang tanggalin ang tatay ko. Siya ang haligi ng aming pamilya. Kung matanggal siya, wawakwak ang pamilya namin. Sino mang magsasalita ng masama sa asawa ko ay diretso sa impyerno. At ibig kong sabihin, sa ilalim sa walang hanggang pagdurusa. Mahal. Hindi ba tama? Tama ka talaga, mahal. Hindi. Isabela, hindi, Isabela, nakikiusap ako sa'yo. Magkaklase tayo noon. Magtanggol ka naman para sa akin. Nakikiusap ako. Umalis ka na, ngayon din. Ang katulad mo, ay hindi karapat-dapat maging kaklase ko. Binibining Garcia, kailangan mo akong tulungan. Sinusubukan ko lang kayong tulungan kanina. Ano nang nagmamadali? Si Isabela de la Cruz ay isang manloloko lang. Sino ang nakakaalam kung anong panlilin lang ang ginawa niya? Kay Ginoong Lim, maghintay ka lang. Pagdating ng hepe ng pulisya, ilalantad niya kung ano talaga siya. Pero, sino ang tumawag ng pulis? Pulis. Nandito. Sino ang manloloko? Ano ang modus? Siya, sinubukan niya akong lokohin para pakasalan ako sa pagpapanggap na may kapansanan. Nang mahuli namin siya, nagsimula siyang mememeke ng invoice para pagkaperahan ako. Tama, labis na kahilingan iyon. Humingi siya ng $1,000,000, ganoon na lang. $1,000,000 na panloloko. Malaking kaso na yan. Nasaan ang ebidensya nyo? Ipakita nyo sa akin. At ano ito? Galing ito sa kanya. Pinit niya ang mga invoice mula sa Royal Hospital ng Timog Gubat para sa mga gastusin sa paggamot. Sinasabi niya na $1,000,000 ang halaga ng paggamot sa kanya at gusto niyang ako ang magbayad. Ano? Nagpagamot sa Royal Hospital ng Timog Gubat at gumastos ng $1,000,000? Binibini, ang maliit mong panloloko ay nakakaawa lang. Alam mo ba kung sino ang nagpapagamot sa Royal Hospital ng Timog Gubat? Mga elite at makapangyarihan lang. O mga espesyal na contributor. Bawat isa sa kanila ay isang mabigat na tao sa lipunan. Sino sa tingin mo ang nag-isip na ikaw? Wala akong kabuluhan, pero ang nanay ko ay ang pinakamayamang tao sa mundo. Ang nanay mo ang pinakamayamang tao sa mundo. Talaga, kung ang nanay mo ang pinakamayaman sa mundo, ang nanay ko ang pinakamayaman sa buong universo. Pulis, arestuhin mo na siya ngayon. CJ, mukhang. Marami akong kredito na makukuha rito. Pulis? Impossible. Imposible talaga. Ano nang nangyayari? Pulis? Higit pa sa sinabi niya, Eksakto, napakalaki ng halaga. Kahit ang pulis, hindi pa nakakita ng ganito. Talagang parang death sentence yan. Tama ba, pulis? Tama, bawat invoice dito ay may selyo opisyal ng Royal Hospital. Lahat yan ay lehitimo. Ano? Lahat yan ay totoo. Paano nangyari yon? Pulubi siya. Paano siya makakapagpagamot sa Royal Hospital? oo, aksidente lang sa kotse yon. Minor injuries lang naman ang nakuha niya. Bakit siya pupunta sa Royal Hospital? At gagastos ng mahigit $1,000,000? Minor injuries. Alden, huwag mong sabihin na naniniwala ka pa rin na minor injuries lang ang nakuha ko. Hindi ba? Pumunta ako sa ospital para bisitahin ka. Sabi sa akin ng nanay mo, minor injuries lang ang nakuha mo. Sabi niya huwag na akong mag-abala. Makakaalis ka raw sa loob ng 2 o 3 araw. Malinaw na malinaw ang pagkakaalala ko. Tama. Sabi nga sa iyo ng nanay ko na minor injuries lang ang nakuha ko. Pero alam mo ba kung bakit? Mahigit 10 oras ako sa emergency room. Mahigit 10 oras ako sa emergency room. Ganoon nila ako iniligtas. Ayokong mag-alala ka. Kaya sinabi ko sa nanay ko na huwag sabihin sa iyo ang totoo. Tama na. Isabela, tigilan mo na yung drama mo. Sa tingin mo maniniwala ako dyan? Pinipilit mo pa ring gamitin ang awa ng anak ko. Gaano ka ba kawalang hiya? Hindi siya nagsisinungaling. Malinaw na nakasaad sa ulat medikal. Pasyente Isabela de la Cruz.
Nakaranas ng 33 bali sa aksidente sa kotse. Ang pinakamalala ay ang bali sa gulugod, na pinsala ang sciatic nerve, na nagresulta sa pagkalumpo. Lumpo habang buhay. Imposible yan. Hindi totoo yan. Ano sa palagay mo ang nangyari? Akala ko noon, wala kang pakialam na wala ang pamilya ko. Kaya nang sumalpok sa'yo ang kotse na yun, itinulak kita ng walang pag-aatubili. Habang nakikipaglaban ako para sa buhay ko, itinago ko sa'yo ang totoo, para hindi ka mag-alala. Pero ano ang nakuha ko sa huli? Ikaw pala ay isa lamang. Walang kwenta, mapanlamang, taksil na aso. Hindi pwede. Nagkukunwari lang siya. Nagsisinungaling siya. Ano, may problema ka ba doon? Siyempre, meron. Pulis, malinaw na nakasaad sa talaan ng paggamot na ito, na mayroon siyang 33 bali, kasama ang kanyang gulugod at sciatic nerve. Parehong malubhang na sugatan, na humantong sa pagkalumpo, lumpo habang buhay. Yan ang nakasaad, di ba? Tama yan, ang ulat, ay ganoon mismo ang sinasabi. Kaya narito ang tanong ko, kung ganoon kalubha ang kanyang mga pinsala, paano siya? Nakatayo ng perpektong maayos ngayon? Ang buong panlulokong ito ay halatang halata. Nakakaawa. Tama, ayos na ayos siya, parang walang nangyari. Tama, halatang halata ang pagkakamali. Kaya kahit totoo ang selyo, peke pa rin yan. Eksakto. Kung talagang ganon kalala ang sugat niya, imposibleng gumaling siya. Ang modernong medisina ay walang naitalang lunas sa pagkaparalisa. Kung totoo yan, ang kanyang mga talaan ng paggamot at ang resibo mula sa Royal Hospital ay peke lahat. Pandaraya yan. Mahal. Lahat ba ito? Peke talaga? Paano nangyari yun? Akala mo nagsisinungaling ako sa'yo. Kung gayon, ano ba talaga ang nangyayari? Sige, papuntahin ko na lang ang direktor ng Royal Hospital para siya mismo ang magpaliwanag. Papapuntahin mo ang direktor ng Royal Hospital? Nakakatawa naman yan. Sino ka ba para magsabi niyan? Ang kapal ng mukha mong mag-akalang, papapuntahin mo ang direktor ng Royal Hospital. Mga palaka kayo sa balon, hindi nyo alam kung gaano kalawak ang mundo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. Hello, Jose, may problema sa kasal ko. Kailangan kong pumunta rito ang direktor ng Royal Hospital, ng personal. Anong nangyari, Isabela? Nasaktan ka ba? Hindi. Pero may mga bagay na kailangan niyang ipaliwanag ng personal. Gets, papupuntahin ko siya gamit ang pribadong jet ngayon din. Ang direktor ng Royal Hospital ay paparito na. Pagdating niya, makikita ninyo kung gaano kayo nagkamali. Sawang-sawa na ako sa'yo. Kailangan kang turuan ng leksyon. Wala kang alam kung sino ang kinakalaban mo, di ba? Kaya ikaw pala, ang batang Ginoo ng pamilya Chu. Oo. Ano naman yun? Inuutusan kita, naputulin ka agad ang lahat ng ugnayan mo sa manlolokong ito, si Isabela. Wakasan ang lahat ng komunikasyon. Umalis ka na ngayon din. Bilang kapalit, titiyakin kong ligtas ka. Kung hindi, huwag kang magsisi kapag winasak ko ang buong pamilya Chu mo. Ano ang sinabi mo? Wawasakin mo ang pamilya Cho? Tama ang narinig mo. Nababaliw ka na. Ang pamilya Cho ay isa sa 4 na dakilang pamilya. Hindi masukat ang halaga namin. Ikaw ay isang bagong yaman lang. At naglakas loob kang magsalita tungkol sa pagwasak sa pamilya Chu. Kaya binabaliwala mo ang babala ko. At ipinipilit mong manatili sa manlolokong ito. Ganun ba? Sino ka ba talaga? Bakit kita pakikinggan? Mahal. Dapat nating bigyan sila ng kaunting palabas. Ha, Ha, ano? Araw ng kasal natin to. Halika rito. Gaano ba kadesperado? Hindi ka pa ba nakakita ng babae dati? Naghalikan pa sa harap ng lahat. Napakawalang hiya. Ang kapal ng mukha mo. Sinasalungat mo ako, ha? Huwag kang magreklamo kapag naging walang awa ako. Hello, Ginoong Lim. Ang batang Ginoo ng pamilya Chu ay sinasadya akong kinokontra. Kailangan mong kumilos ka agad laban sa pamilya Chu para supilin at wasakin sila. Hintayin mo lang na mabangkarote ang pamilya Chu. Mahal. Nako, natatakot na talaga ako. Yung maliit na bagong yaman na yan. Nang ahas pang magsalita ng pag-blacklist sa pamilya Cho. Natatakot na ako. Nanginginig pa nga ang mga tuhod ko. huminahon ka. Ayos lang ang pamilya Chu. Pero tungkol sa kanya, sisiguraduhin kong mabangkarote ang pamilya niya at magiging pulubi sa kalsada. Ang yabang mo talaga. Sige nga, tingnan natin kung paano magpapabangkarote. Sa isang negosyanteng tulad ko, ang isang mandarayang alipin ng sahod na tulad mo. Elena, malamang wala kang ideya kung paano ka naging ganyan kay Amen mula sa pagiging waitress sa restaurant. Siyempre, pinaghirapan ko iyan ng mag-isa. Sasabihin ko sa'yo, ang lahat ng meron ka ngayon, ay dahil lahat sa akin. Dahil isa kang matalik kong kaibigan noon, pinatulungan kita ng nanay ko na umangat. Kung hindi dahil sa pamilya ko, wala kang silbi.
Ngayon, Makinig kayong lahat. Narinig niyo ba ang sinabi niya? Sabi niya, ang tagumpay ko ay dahil lahat sa kanya. Ang isang taong tagalinis ang nanay. Mula sa lubhang mahirap na pamilya, makakatulong sa isang negosyanteng tulad ko. Walang hiya na yan hanggang sa mabaliw. Pero may mga taong naniniwala pa rin. Hindi ba't nilinlang niya lang ang batang ginoo ng pamilya Cho? Huwag kang mag-alala. Kapag nabangkarote na ang pamilya Chu, magsisisi siya ng husto. Sige, tingnan natin kung paano mo balak bangkarutin ang pamilya ko. Ethan. Ethan. Pumunta ka rito, ngayon din. Tatay, anong nangyayari? Ako. Sino ang nagbigay sa'yo ng permiso na basta-basta ka na lang lalabas at magpapakasal sa kung sino-sino? pinag-aral ka namin sa lahat ng mga taong ito, at hindi mo man lang sinabi sa amin na ikakasal ka na. Ethan, sobra na yan. Sinabi ko naman sa kanila, hindi lang nila inaprobahan. Sinabi nilang hindi, at pinatuloy mo pa rin at pinakasalan siya. Sinusubukan mo bang baliwin sila? Ang buhay ko ito. Bakit kailangan ko ng aprobasyon nila? Anong karapatan mo? Kami ang nagpalaki sa'yo. Yan ang karapatan namin. Eksakto. Kung nakahanap ka sana ng galing sa disenteng pamilya, maaari pa naming tanggapin yon. Pero kailangan mong pumili ng isang walang kwentang tao mula sa slums. Ano sa palagay mo ang itsura namin dahil dyan? Kung tungkol lang sa pagkawala ng mukha, maaari pa naming tanggapin yun. Pero dinala mo ang totoong problema sa amin. Hinayla mo pa ba ang buong pamilya kasama mo? Anong pinagsasabi mo? Nasaktan mo si Ginang Garcia. Ginamit niya ang kanyang impluensya para pahirapan ang ating pamilya. Ngayon ang negosyo ng pamilya Chu ay tuluyan ng tumigil. Kasalanan mo itong lahat. Sinira mo kami. Kailangan mong humingi ng tawad kay Ginang Garcia. Makiusap ka sa kanyang kapatawaran. Ginamit niya talaga ang kanyang impluensya. Para ay blacklist ang ating pamilya, ginamit talaga niya ang kanyang koneksyon. At isinara ang buong pamilya nating Chu. Ano sa tingin mo? Mukha ba akong manloloko na mahilig magmayabang? Ang Elena natin ang pinakamagaling. Ikaw, si Binibining Garcia. Tama. Ako nga. Ano iyon? Binibining Garcia. Ako'y lubos na humihingi ng paumanhin. Anak ko yon, nagpakagago siya. Narito ako upang humingi ng tawad sa kanyang ngalan. Ano ang kailangan namin gawin? Gagawin namin kaagad. Tingnan mo naman, Binibining Garcia. Maliwanag na ikaw ay isang babaeng may kakayahan. May tunay na pangitain. Kung tutulungan mo ang aming pamilyang Cho, na malampasan ang krisis na ito, ang buong pamilya namin, bawat isa sa amin, ay magpakailanman magiging utang na loob sa iyo. Basta't, si Binibining Garcia ay handang patawarin kami. Isinusumpa ko sa'yo, sa ngalan ng pamilyang Chu, ibibigay namin ang 40% ng aming mga shares. Sa'yo, Binibining Garcia, upang makuha ang kapatawaran ni Binibining Garcia. Hindi. Sa antas ko ngayon, hindi na mahalaga sa akin ang pera. Ang mahalaga na ngayon ay ang dignidad. Kung gusto mo ang kapatawaran ko, kailangan mong ibalik sa akin ang aking dignidad. Binibining Garcia, ano ang kailangan namin gawin? Pakisabi lang sa amin, gagawin namin kaagad. Sa totoo lang, ang gusto ko ay simple lang. Ang Isabela de la Cruz na ito ay aking mortal na kaaway. Gusto kong putulin ang iyong anak, ang kanyang kasunduan sa kanya kaagad. Iwanan siya, pagkatapos ay lumuhod, at humingi ng tawad sa akin. Ang pangyayari ngayong araw, palalampasin ko na. Binibining Garcia, ganoon ba kabait talaga kayo? Napakagaling. Kay laki naman ang kabutihan ng loob ninyo. Narinig mo ba yon? Putulin mo ang lahat ng ugnayan sa mahal na babaeng ito, ngayon din, at humingi ng tawad, kay Binibining Garcia. Isabela de la Cruz, nakikita mo na ba ngayon? Ito ang agwat sa pagitan natin. Kung magpapasya akong sirain ka, hindi ka na muling makakabangon. Isang probinsya ng tulad niya, akala mo karapat-dapat na makipag-away sa'yo, Binibining Garcia. Hayaan mong, ako ang paluin siya para sa'yo. Tatay, anong ginagawa mo? Umalis ka dyan. Mahal. Ang kapal ng mukha mong bastusin si Binibining Garcia. Papatayin kita. Ako. Swertihin ka at may mabuting anak ang pamilya Chu. Kung hindi, papanawin ko ang buong pamilya Chu sa lugar na ito. Mahal, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Sinabi kong pakakasalan kita. Kahit mamatay ako, pakakasalan kita. Mabuti, napatunayan mong ikaw ang tunay na pag-ibig na hinanap ko. Ako si Isabela. Sa loob ng maraming taon habang nagkukunwari ako, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magdusa dahil dito. Gagawin kitang pinakamatagumpay na lalaki sa buong mundo. Nagmamayabang ka pa rin, isang babaeng iniwan ng kanyang kasintahan. Akala mo makakagawa ng isang lalaki na pinakamakapangyarihan. Eksakto. Isa ka lang manloloko na nagkunwaring lumpo. At nagsasalita ka pa rin? Alden Garcia, talagang isa kang walang hiya. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako. Alam ko ang totoong pagkatao mo. Isang babaeng iniwan ko, na malapit ng iwanan ulit, ng panganay na anak ng pamilya Cho. Isang babaeng iniwan. Ay naku, nakakawa ka naman. Ang panganay na anak ng kilalang pamilya Chu ay magpapakasal sa isang talunang tulad mo.
Sumama ka sa akin. Hindi ko iiwan. Si Isabela. Ethan. Salamat. Ikaw. Umalis ka dito. Kahit nabulag ako, hindi ko hahayaang pakasalan ng aking anak, ang isang magandang binibini na tulad mo. Magandang binibini. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay. Ako ang tagapagmana ng korporasyon ng Zenith. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang tagapagmana ng korporasyon ng Zenith. Ikaw ay walang hiya, ganap kang baliw, ang isang magandang binibini na tulad mo, ay hindi karapat-dapat magsipilyo ng sapatos, ng tagapagmana ng korporasyon ng Zenith, at naglakas loob kang magpanggap bilang siya. Ang isang babaeng walang hiya na tulad mo, ay dati kong matalik na kaibigan. Ito ang pinakamalaking dungis sa aking buhay. Oh, tama. Ang isyo ng kanyang pamemeke ng invoice ay hindi pa naayos. Isabela, hindi mo ba sinabi na mapapapunta mo dito ang direktor ng Royal Hospital para pumunta dito? Kaya nasaan na siya? Siya ay walang iba kundi isang manloloko. Sino ang maaari niyang makuha para suportahan siya? Pulis, dalhin mo siya ngayon. Dalhin mo lang siya para sa pagtatanong. Huwag mong gambling ang aking kasal kay Melody. Nasaan ang taong tinawagan mo? Kung walang lalabas para sumaksi para sa'yo sa lalong madaling panahon, kailangan kitang arestuhin para sa pagtatanong. Hindi na kailangan yon. Ang ganitong uri ng tao, siguradong sigurado ako na siya ay isang manloloko. Dalhin mo siya. Sino ang naglakas loob na arestuhin si Binibining de la Cruz? Sino ang may kapal ng mukha para arestuhin si Binibining de la Cruz? Sino ka ba? Nagkakagulo ka pa? Iiyan, galing sa Royal Hospital ng Timog Gubat, si Director Walter Santos. Noong huling sumama ako sa tatay ko, sa Royal Hospital para sa negosyo, nakita ko siya mula sa malayo. Siguradong sigurado ako, at nandoon din ang kanyang sekretarya, nasa tabi niya mismo. Ang direktor ng Royal Hospital ng Timog Gubat. Ano ang ginagawa niya sa isang lugar na tulad nito? Ang direktor ng Royal Hospital mismo ang dumating. Para nga kaya talaga kay Isabela de la Cruz. Ako si Walter Santos, isang karangalan na makilala kayo, Binibining de la Cruz. Direktor Santos, sakto lang ang dating mo. Binibining de la Cruz, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo? Direktor Santos, noon bang nagpagamot ako sa inyong ospital para sa shotted nerve at pinsala sa gulugod na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar? Tama ba? Oo, ano naman yun? Ang mga taong ito ay nagsasabing peke ang aking mga resibo sa pagpapagamot, kaya gusto kong pumunta ka rito at ipaliwanag ito ng harapan. Ano, ha? Sa tingin mo peke ito? Dito, Patanjin. Tingnan nating lahat. Bawat selyo sa dokumentong ito ay galing sa Royal Hospital ng Timog Gubat. Isang tunay, opisyal na selyo. Bawat gasto sa paggamot, bawat detalye sa sistema ng ospital. Naitala lahat. Walang kahit isang bagay na peke. Imposible. Kawawang lumpo lang siya. Nakatira siya sa basurahan. Paano siya makakagastos ng $1,000,000 para sa paggamot sa Royal Hospital? Eh ano naman ang kinalaman ni Binibining de la Cruz? Wala kayong alam sa kausap ninyo. Kung sasabihin ko sa inyo kung sino talaga siya, baka maihi ka sa takot. Ha? Tingnan mo, isa ka lang artista na inupahan niya, di ba? Nagpapanggap kayong dalawa, bagaman. Hindi ko alam ang eksaktong pinagmulan niya. Ang alam ko ay, ang panganay niyang kapatid ay ang general ng imperyo. Ang pangalawang kapatid niya ay ang kataas-taasang banal na manggagamot. At ang pangatlong kapatid niya ay ang Diyos ng stock market. At kayong mga tao, ay nang-ahas na pagdudahan siya? Mayroon ba sa inyo dito? Naakalay karapat-dapat kayo para siya'y magpakababa para lokohin kayo. Ngayon, sigurado na talaga ako na manloloko ka. Talaga, ang tatlong kapatid ni Isabela de la Cruz. Kilala na namin ng husto. Ang panganay niyang kapatid, halos 30 anyos na, trabahador lang sa konstruksyon. Paano siya magiging general ng imperyo? Naalala ko pa yung pamilya nila, sa kubeta na apartment na may 2 kwarto. Noon nang umuwi ang tatlong kapatid niya, wala silang maayos na kama. 2 magkapatid, nagkumpulan sa sirang kama. Kung may tunay silang katayuan, mamumuhay kaya sila ng ganoon? Oo nga pala. Noong huling uwi ng kapatid niya, walang matulugan. Gusto pa niyang tumuloy sa bahay ko. Tinanggihan ko. Tanungin mo ang lahat ng nandito. Sino ang maniniwala sa kalokohan mo ng lasing ka? Sa mga pangarap mong ganyan. Sino ang maniniwala na si Isabela de la Cruz ay may ganoong pinagmulan? May naniniwala ba sa inyo? Wala. Kwento ng bata yan. Hindi ako maniniwala. Ang kawawang bata ay hindi basta-basta magkakaroon ng ganoong makapangyarihang pamilya. Isabela de la Cruz. Tingnan mong mabuti ang taong dinala mo. Kahit ang kasinungalingan niya, butas-butas. Ni isang tao, hindi niya maloloko. Kung akala mo'y mananalo ka, nang tiwala ng lahat sa ganitong paraan. Sabihin ko sa'yo, imposible yan. Nakakagalit. Mga bulag at mangmang na tanga. Isa ka lang di kilalang direktor ng ospital na walang kredensyal. Bakit paniniwalaan ng sino man ang sinasabi mo? Tingnan mo, magkakasabuat kayong lahat. Nagpapalabas lang kayo para sa amin? Kung gusto mong tulungan si Isabela na iligtas ang mukha niya, dapat gumawa ka man lang ng kapanipaniwalang kwento. Tingnan mo siya, mukhang gusgusin. Huwag nang magsalita ng pagkilala sa Royal Hospital. Malamang hindi niya alam kung nasaan ang pintuan ng Royal Hospital.
Sigurado ako. Eksakto. Makinig kayong lahat, gaano ba kaloko-loko yan? Kung talagang may ganoong koneksyon si Isabela, bakit siya magpapanggap na paralitiko sa loob ng 3 taon? At magmamakaawa kay Alden na pakasalan siya? Dapat nasa limousine na siya, kasama ang mga bodyguard, nagpapasikat. Sasabihin ko, bulag kayong lahat, nagpakumbaba si Binibining de la Cruz sa antas ninyo, para makasama kayong mga tao, at naglakas loob kayong hamakin siya? Binibining de la Cruz. Hindi sulit para sa'yo, sa iyong mataas na katayuan. Bakit makikisalamuha sa mga tanggang ito? Mga dating kakilala lang sila, yun lang. Palagi akong nagpapahalaga sa relasyon. Akala ko, kahit hindi sila magiging tapat, magpapakita man lang sila ng respeto sa akin. Pero hindi ko inasahan, na silang lahat ay ganoong, mayayabang. Ang nangyari ngayong araw, ay nagpakita sa akin, ng kanilang tunay na kulay. At ngayon, pwede ko na silang tuluyang iwanan, sa likuran. Tama ka, sa iyong katayuan. Maraming negosyante ang nagsisikap na sumipsip sa'yo, at nabibigo. Bakit mo pa tinitiis ang kanilang kalokohan? Mula ngayon, hindi mo na kailangang harapin ang mga taong ito. Pero baka para sa ikabubuti. Hindi naman malaking kawalan. Ako, si Isabela de la Cruz, ay nagtago ng aking pagkatao sa loob ng maraming taon. At sa wakas ay naakay ako, sa pag-ibig ng aking buhay. Ethan, salamat. Naging sulit ang lahat dahil nariyan ka. Ikaw, bitawan mo, sinasabi ko sa'yo, kahit na magsalita ka hanggang maging asul ang mukha mo, hindi ko papayagang ang aking anak na magpakasal sa isang babaeng kahina-hinala tulad mo. Tatay, sinabi ko na ito dati, si Isabela, o wala. Anak, makinig ka na lang sa tatay mo. Mas alam niya ang nararapat. Manloloko ka, akala mo ba talagang, ang ilang baliw na kasinungalingan na nautos sa anak ko, ay magiging epektibo sa akin? Dalhin niyo siya. Sumama ka sa akin. Hindi ako aalis. Ikaw, wala akong pakialam. Hindi mo siya dadalhin kahit saan ngayong araw. Ito ang aming piging ng kasal, ni Ethan at ko. Sino ka ba, para manghimasok sa mga usapin ng pamilya Chu? Dadalhin ko siya ngayon, ano ang gagawin mo tungkol dito? Wala akong pakialam. Hindi mo siya maaaring dalhin. Tatawagan ko ang nanay ko ngayon din. Nanay, bakit wala ka pa rito? Kukunin na si Ethan ng pamilya niya. Pumunta ka rito ngayon din. Makinig ka, yung helikopter ng nanay ko ay nasa lungsod ng hari na, malapit ng lumapag. Isabela, bakit hindi mo na lang sabihin na ang nanay mo ay sasakay ng rocket? Nakita mo na ba talaga ang isang helicopter? Anak, ang pag-iwan sa kanya noon ay napakatalino mong desisyon. Tingnan mo siya, nabaliw siya sa kahirapan, at nagsimula ng magsalita ng kung ano-ano. Kung talagang napangasawa mo siya, ang reputasyon ng pamilya natin ay itatapon sa karagatan. Sa harap ng ating mga kamag-anak, hindi tayo makakataas ng noo. Siyempre, ang aking paghuhusga ay laging tama, Elena. Ay bata at maganda, at isang matagumpay na negosyante, hindi tulad ng iba, na nagpapanggap na paralitiko para maawa. Tama ba, Elena? Tama na tama, mahal. Pero alam mo, dahil napakagwapo mo, gusto kitang halikan dito mismo sa harap ng lahat. Para makita nila kung sino talaga ang bagay na bagay sa'yo. Eh ano pa ang hinihintay natin? Gawin natin yan sa harap mismo niya. Maghalikan tayo sa publiko, para makita niya. Ang lalaking dapat na ikakasal na lalaki niya ngayon, na humahalik sa iba, para mainggit siya, para mag-init ang ulo niya, para makita niya kung gaano siya kahabag-habag. Nakita mo ba? Walang kwentang pulubi. Si Alden at Elena ay talagang magkatulad. Ang gandang mag-asawa. Para silang talagang para sa isa't isa. Isabela, huwag mo silang pansinin. Sinusubukan lang nilang galitin ka. Huwag mong isa-puso. Okay lang ako. Wala na akong nararamdamang sakit. Siguro noong una, naaapektuhan pa ako, nasasaktan. Pero ngayon, hindi na ito mahalaga sa akin. Direktor Wang, pwede mo ba akong bigyan ng papel at panulat? May kailangan akong gawin. Sisiguraduhin kong maalala nila ang araw na ito at lahat ng ginawa nila sa akin. Sige, aayusin ko kagad. Isabela de la Cruz, ano ba ang ginagawa mo? Sisiguraduhin kong ikaw at ang anak mo ay hindi makakalimot sa araw na ito. Ngayon ay ang kasal ni na Alden at Elena. Napaka-importanting araw. Siyempre naaalala namin ito. Hindi mo kailangang ipaalala sa amin. Sekretarya Reyes, pairan mo ako ng likod mo. Walang mesa dito. Walang paglalagyan ng papel. Opo, Binibining de la Cruz. Anong klaseng panloloko ang ginagawa mo ngayon? Iwinawagayway mo lang ang isang walang kwentang papel at nagmamalaki. Akala mo ba madali kaming maloloko? Sekretarya Reyes, pakikuha nga ang karatula ng pagpapawalang bisa na ito. Hayaan mong matuyo ang tinta. May mahalaga akong gagamitin dito. Opo, Binibining de la Cruz. Pulis, nakikita mo, ang manlolokong ito. May bagong kalokohan na naman siya, sigurado ako. Arestuhin mo na siya ngayon din. Oo, palayasin mo siya rito, para tumigil na siya sa paghamak sa lahat ng narito. CJ, i-verify ko ang iyong pagkakakilanlan ngayon din. Kung hindi mo mapatunayan na ikaw ang direktor ng Royal Hospital ng Timog Gubat, arestuhin kita dahil sa panloloko. Gusto mong i-verify ang pagkakakilanlan ko? Sige, gawin mo. Tingnan mong mabuti.
Direktor ng Royal Hospital, Walter Santos, at isang selyo opisyal. Ikaw nga talaga ang direktor ng Royal Hospital. Ano? Akala mo ba manloloko pa rin ako? Aarestuhin mo ba ako? Ay, hindi. Nagkakamali lang kami. Nagkamali kami sa inyo, Direktor. Paumanhin, may iba pa akong asikasuhin. Aalis na muna ako. Ano? Nag-aalinlangan ka pa rin? Na manloloko ako? Tatawag ka ba ng pulis para sa akin? Imposible. Si Isabela de la Cruz ay isang manloloko lang na iniwan ko. Wala nang iba. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa direktor ng Royal Hospital? Mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ang koneksyon ko kay Binibining de la Cruz ang kahanga-hanga. Sa halip, ikinagagalak kong mayugnay ang sarili ko sa kanya. Anong karapatan mo para magtanong kay Binibining de la Cruz? Hoy! Director, mayroon ba talaga siyang malakas na background? Anong background ang maaaring meron siya? Manloloko lang siya. Anong klaseng background ang maaaring meron si Isabela de la Cruz? Bakit? Bakit mo pa itatanong? Kung may malakas siyang background, noong pinipilit ko ang pamilya Chu, kanina, tumayo na sana siya at lumaban. Pero siya, walang reaksyon sa buong oras. May background ba ang basurang tulad niya? Tama. Kanina lang, sinabi ni Elena na ibabagsak niya ang pamilya Cho. Hindi umimik si Isabela. Kung talagang may malakas siyang koneksyon, paano siya mapapasunod ni Elena ng ganun-ganun lang? Eksakto. Magkasama kaming lumaki. Magkasama rin kaming nag-aral. Kilalang kilala ko siya. Maaga namatay ang tatay niya. Ang nanay niya ang nagpalaki sa 3 kapatid niyang lalaki. At sa kanya, lahat ng kapatid niyang lalaki ay umalis para maghanap ng trabaho. Bihira silang umuwi. Na-aksidente si Isabela at nagkunwaring lumpo. Para lang alagaan siya ni Alden. Ano ang nangyari? Nahayag ang plano niya. Si Alden ay itinapon siya sa kasal nila. Basurang tulad niya. Anong klaseng koneksyon ba ang maaari niyang magkaroon? Eksakto. Ang nanay niya ang matalikong kaibigan. Namatay ang asawa niya. Sa aming baryo, kahit ang mga matandang binata ay ayaw sa kanya. Kung siya ang pinakamayamang tao sa mundo, ako naman ang emperatrice ng buong mundo. Teka, pero, yung credential niya bilang direktor ng Royal Hospital ay tunay. Isang opisyal ang tumingin doon. HMPH. Alam ko na ang nangyayari. Malamang. Kamukha lang niya ang tunay na direktor. Tapos ninakaw niya ang kredensyal ng tunay na direktor. At ginagamit iyon para manloko ng mga tao. Si Isabela ay umupa lang ng taong ito. Para magpanggap para sa kanya. Tama. Isabela, aminin mo na. Aminin mong manloloko ka. Kung hindi, sa isang tawag lang, ilalantad ko kung sino ka talaga. Talaga. Kung gayon, gusto kong makita kung paano mo ako ilalantad. CJ, ikaw ang may gusto nito. Alam ito ng lahat, di ba? Ang Royal Hospital ay hindi karaniwang lugar. Pag-aari ito ng kataas-taasang banal na manggagamot mismo. Alam mo ba kung gaano siya kapangyarihan? Alam mo ba? Isang reseta lang mula sa kanya ay makapagliligtas ng buhay. Hindi mabilang na mayayaman at makapangyarihang tao ang nagtatangkang makakuha ng appointment sa kanya at hindi man lang makapasok sa listahan ng naghihintay. At ang pamilya namin, gumastos kami ng malaking halaga para upahan ang kanyang disipulo. Bilang aming personal na health consultant, para malaman kung totoo ang doktor na ito, papuntahin ko ang kanyang disipulo. Isang tingin lang, at malalaman na natin ang katotohanan. Tumingin sa telepono. Hello, 8 Huddles. Ano yun? Pwede po ba kayong pumunta sa bulwagan ng Maringal na hotel? May isang tao rito na nagpapanggap bilang ang direktor ng Royal Hospital. Pakiusap, kailangan ninyong pumunta. Tulungan ninyo kaming patunayan siya. Ano? May manggahas na magpanggap bilang direktor ng Royal Hospital? Gusto nilang mamatay. Sige, papunta na ako. Gusto kong makita kung anong tanga ang manggahas na gamulo sa aking teritoryo. Tara na, pupunta tayo sa Maringal na hotel. Pagsisisihan ng impostor na yan, ang pagharap sa akin. Hintayin mo lang, malapit na, darating na ang disipulo ng banal na manggagamot. Tingnan natin kung paano ko kayo ilalantad. Talagang may kaya si Elena. Ngayon, tingnan natin kung hanggang kailan mo itataguyod ang pekeng palabas mo. Tama. Nandito na ang disipulo ng kataas-taasang banal na manggagamot. Walang manloloko ang makakapagtago sa amin. Kapag nalantad ka na, tingnan natin kung paano ka magmamalaki. Ang banal na manggagamot ay may isang disipulo nga, pero nabalitaan kong ang kanyang disipulo ay laging naglalakbay. Hindi tumitigil sa isang lugar. Sigurado ka bang tunay siya? Siyempre, isipin mo, ano ba ang relasyon namin? Bakit hindi niya ako tutulungan? Huwag mong isiping madadaya mo kami. Sa ilang salita lang, hayaan mong sabihin ko sa'yo kapag dumating na si Dr. Hughes. Matatapos na ang maliit mong panloloko.
8 Hades. Nako, dumating ka na rin. May dala kang regalo. Ang bigat naman ito. Hindi ko talaga dapat tanggapin. Maliit na alaala lang. Pagkat ako nga ang disipulo ng banal na manggagamot, ito ay wala sa akin. Wow. Mukhang napakamahal ng ginseng na ito. Napakabukas palad ni Dr. Hughes. Oo, talagang hindi nagtitipid ang disipulo ng banal na manggagamot. Kaya pala ganun kakumpiyansa si Elena. 8 Hades. Tingnan mo nga. Tunay ba siyang direktor ng Royal Hospital? Huwag mong hayaang sirain niya ang pangalan ng banal na manggagamot. Ikaw, anong ginagawa mo dito? 8 Hades. Sandali, kilala mo siya. Ikaw pala. Ikaw yung nagpapanggap na direktor ng aming Royal Hospital. Narinig ba ng lahat yon? Nagpapanggap siyang direktor. Puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Eksakto. Alam ko na, imposibleng si Isabela de la Cruz. Ay, may kakilala mula sa Royal Hospital. Nagpapapansin lang yan. Nag-aangkin ka na disipulo ng banal na manggagamot. Pero sa narinig ko, wala sa lungsod ng hari ang disipulo ng banal na manggagamot. Anong ginagawa mo rito? Magtatanong ka pa sa akin? Mga gwardya. Hulihin ang manlolokong ito. Baliin ang mga binti niya. Opo, sir. Hayaan mong malaman niya. Ang mangyayari sa sinumang magpapanggap na kawani ng banal na manggagamot. Anong ginagawa ninyo? Ang lakas ng loob ninyong atakihin ang direktor ng Royal Hospital. Kapag nalaman ito ng banal na manggagamot, magbabayad kayo ng malaki sa kanya. Anong hinihintay ninyo? Sunggaban nyo. Ano man ang mangyari, ako ang mananagot. Ikaw. Tumigil. Sabi ko tumigil. Ang lakas ng loob ninyong manakit ng tao, sa liwanag ng araw. Wala ba kayong respeto sa batas? Binubugbog ko ang isang impostor. May problema ka ba dyan? Kung makikialam ka ulit, ikaw naman ang susunod. Sige, bahala ka. Ikaw pala ang disipulo ng kataas-taasang banal na manggagamot. Sakto. Kilala ko mismo ang banal na manggagamot. Tatawagan ko siya ngayon at papuntahin dito. Hayaan mo siyang maghusga. Eto. Kilala raw niya ang banal na manggagamot. Nagsisinungaling lang yan sigurado. Tingnan natin kung paano siya lulusat ngayon. Lalong lumalaki ang kasinungalingan niya. Gusto kong makita kung paano mo lulusutin to. Anyway, Isabella. Yan ang pinakakatawa-tawang kasinungalingan na narinig ko. Kilala mo ang banal na manggagamot? Seryoso, nababaliw ka na yata. HMPH, Isabela, kung talagang kilala mo ang banal na manggagamot, kakainin ko ang sombrero ko. Tigilan mo na yung pag-aarte. Aminin mo nang ikaw ay isang impostor. Eksakto. Tigilan mo na ang pag-aaksaya ng oras ng lahat. Aminin mo na lang. Baka sakaling maawa pa sa'yo. Sige. Kayo mismo ang nagsabi. Huwag niyo sanang babawiin. Ang sinabi niyo mamaya. Hoy, Isabela, papunta na ako sa kasal ngayon. Jose, pumunta ka rito, ngayon din. Binubugbog ng disipulo mo ang mga tao nang walang dahilan. Binali pa niya ang binti ng direktor ng Royal Hospital. Ano ba ang pinagsasabi mo? Naglalakbay ang disipulo ko sa mundo. Wala siya sa lungsod ng hari. Paano siya makakapunta sa isang kasal? Para manakit ng tao? Papunta na ako. Huwag kang magpadalos-dalos. Hintayin mo lang ako. Sinabi lang sa akin ng banal na manggagamot na wala sa lungsod ng hari ang kanyang disipulo. Ikaw ay isa ka lang impostor. Ikaw. Siya ang disipulo ng banal na manggagamot. Isabella, mahal kong bata. Ano ba ang alam mo? Eksakto. Tumawag ka lang sa isang tao, tapos nagpapanggap ka na ngayon bilang banal na manggagamot? Makinig ka. Hindi mo kami madadaya ng ganoon kadali. Tama. Ako ang disipulo ng banal na manggagamot. Tama ba? Tigilan mo ang paggulo. Jose. Jose. Ang iyong disipulo ay nasugatan ng direktor ng Royal Hospital. Ikaw. Sino ka? Isabella, wag mo nang sabihin na sinasabi mo na siya ang kataas-taasang banal na manggagamot. Tama. Ang kapatid kong si Jose, ang mismong banal na manggagamot. Isabela, wala ka bang pambayad sa magaling na artista? Isinasama mo pa ang sarili mong kapatid sa palabas na ito? Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi siya ang banal na manggagamot. Siya lang ang kapatid ni Isabella, si Jose. Isang alipin ng sahod. Eksakto. Akala mo ba ang lab coat ang gagawa sa iyong banal na manggagamot? Kung magsuot ako nito, magiging banal na manggagamot din ba ako? Ha ha ha. Tama. Ako ang kataas-taasang banal na manggagamot, Hayden Lim. Hindi ba tinuruan ka ng iyong maestro na kilalanin ng tama sa mali? At huwag abusuhin ang iyong kapangyarihan? Ikaw. Nagsisinungaling ka.
Napakabata mo pa. Paano ka magiging kataas-taasang banal na manggagamot? Ang maestro ko ang tunay na kataas-taasang banal na manggagamot. Ang kapal ng mukha mong magpanggap sa kanya. Ako ang pumapalit sa kanya. Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ano ang pangalan ng iyong master? Mabibigla ka ng husto kapag sinabi ko. Ang master ko ay si Queen Garcia. Sikat at iginagalang na doktor siya. Si Queen, disipulo ko siya. Ikaw, nagsisinungaling ka. Imposible yan. Paano pwedeng maging disipulo mo ang master ko? Maglalakas loob kang magsinungaling tungkol sa master ko? Tuturuan kita ng leksyon ngayon din. Ito. Ikaw. Ito. Anong ginawa mo sa akin? Kaunting atake sa punto ng presyon lang. Hindi ba't sinabi mo, ikaw ang disipulo ng banal na manggagamot? Sige, ikaw mismo ang mag-ayos kung kaya mo. Ikaw. Ako. Pababayaran ka ng master ko para dito. Ito kaya ay, ang maalamat na paralisadong hawak. Akala ko ba makikita ko ito dito? Siya nga pala ang kataas-taasang banal na manggagamot. Alam kong hindi magsisinungaling sa akin si Isabela. Imposible. Gumamit lang siguro siya ng ilang daya tulad ng stun gun. Kung hindi si E.K. Hughes, hindi sana magiging parang naka-freeze. Tama. Hindi pwedeng maging banal na manggagamot ang kapatid ni Isabela. Tiyak na nagpapanggap lang siya. Isabela. Malubhang nasugatan si Direktor Santos. Dalhin muna natin siya sa ospital. Bali ang binti niya. Hindi na tayo pwedeng maghintay. Huwag kang mag-alala. Pwedeng gamutin siya ng kapatid ko. Ang kakayahan sa panggagamot ng kapatid ko ay walang katulad. Itong maliit na sugat, kaya kung ayusin sa isang pindot lang. Maliit na sugat. Maliit ang tawag mo dyan. Wala kang kwenta. Gusto kong makita kung paano mo ayusin ang maliit na sugat na ito. Aray! Hi! Aray! Tapos na. Ang binti ko, wala na talagang sakit ngayon. Sa tingin ko, makakatayo na ako. Dakilang banal na manggagamot. Maraming salamat po. Ang inyong kakayahan sa medisina ay talagang kaimahimala. Hindi na kailangang magpasalamat. Nasugatan ka lang dahil sa aking kapatid. Siguraduhing magpahinga ng husto pag uwi mo at iwasan ang anumang mabibigat na gawain. Sige, naiintindihan ko. Salamat, dakilang banal na manggagamot. Hindi ka panipaniwala. Kanina lang ay sumisigaw siya sa sakit. Ngayon ay nakakalakad na ng maayos. Ganoon lang talaga ang magagawa ng isang banal na manggagamot. Mga kwento lang ang narinig ko tungkol sa kahangahangang kakayahan ng kataas-taasang banal na manggagamot. Ngayong nakita ko ito ng sarili kong mga mata, naniniwala na ako. Siya nga talaga ang kataas-taasang banal na manggagamot. Dakilang guro. Naging tanga ako. Sobrang bulag ako para makilala ang iyong kadakilaan. Pakiusap, patawarin mo ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin yun ulit. Ginamit mo ang iyong katayuan bilang disipulo ng banal na manggagamot para magmalaki. At sinaktan mo pa ang mga tao ko. Hindi pa tapos ito sa pagitan natin. Nagkamali ako. Kawan mo ako. Hindi na ako magmamalaki muli. Simula ngayon. Hindi ka na ang aking apo disipulo. Mga gwardya, kaladkarin niyo siya. Isuko siya sa mga autoridad. Nagkamali ako. Dakilang guro. Hindi ko na ito uulitin. Dakilang guro. Nagkamali ako. Dakilang guro. Impossible. Na-brainwash si E.K. Hodges. At ikaw ang direktor ng Royal Hospital. Kasabot ka nila sa scam na ito. Tama. Ang ina ni Isabela, isang hamak na tagalinis ng kalye. Paano siya magkakaroon ng doktor na anak? Ito ay tiyak na isang scam. Tama, Isabela. Maaari kang umupa ng lahat ng artista na gusto mo, ngunit manloloko ka pa rin. Ang nanay mo ay naglilinis pa rin ng kalye, at hindi na yon magbabago. Eksakto. Isabela, ang payo ko. Aminin mo na ngayon, aminin mong manloloko ka. Kung hindi, isang salita lang mula sa akin. Ang kailangan para mabaon ka sa utak. Tungkol naman sa iyong ina, hindi niya mapapanatili ang kanyang trabaho sa paglilinis. Ang yabang ng salita mo. Hindi ka ba natatakot na mabulunan sa sarili mong hangin? Sino ba ang nagsabi na mawawalan ako ng trabaho? Sino ba ang nagsabi na mawawalan ako ng trabaho? Usap-usapan ang tagalinis. Ayan na nga siya. Nakita niyo ba? Iyon mismo, ang nanay ni Isabela de la Cruz. Nakikita nyo yon, di ba? Ang uniforme niyang tagalinis, ang sisigat sa lahat. Ang manloloko talaga. Ang peke, hindi magiging tunay. Ito ba? Ang nanay niya. Paano naging peke yun? Galing ako sa parehong baryo ng nanay niya. Kilala ko siya kahit saan. Ang nanay niya ay isa lamang, tagalinis ng kalye. Impossible. Nanay, Nandito rin si Jose, Isabela. Sino ang may lakas ng loob na kunin ang manugang ko?
Siya yon. Hindi lang niya sinira ang kasal namin ni Ethan, kundi, sinusubukan pa niyang agawin ito. Ethan, ikaw pala ang nag-text sa akin, na nagsabing ang walang hiyang si Alden Garcia, ay nagloko sa iyo kasama si Elena Garcia, at matapos kayong maghiwalay, ito ang lalaking handang pakasalan ka. Opo, nanay. Nanay. Ito si Ethan. Ethan, sige, batiin mo si nanay. Ginang Lim. HMM. Hindi naman masama, ang manugang na ito. Ako ay sang-ayon. Ano? Akala mo ikaw lang ang may say. Sino ka ba? Eksakto. Ang isang tagalinis ng kalye, ay dapat tumingin sa salamin. Akala mo karapat-dapat ka sa pamilya, Chu. Siyempre hindi siya karapat-dapat, pero wala siyang hiya. Ikaw, isang tagalinis, ang may lakas ng loob na saktan ako. Ikaw. Nanay, magaling. Ingat ka sa pagsasalita, hindi lang sa paghampas ako titigil. Sisiguraduhin kong, hindi ka na muling makakapagsalita. Eleanor Lim, anong lakas ng loob mong hampasin ang anak ko? Pagbabayaran mo ito. Nanay, sandali. CJ, kayong mga tagalinis, akala niyo wala na kayo sa ilalim ng batas. Ganon-ganon na lang gumamit ng dahas. Elena, nangahas siyang hampasin ang biyenan mo. Ipaghiganti mo ako. Kung manggahas kang hawakan ng biyenan ko, dapat mong pag-isipang mabuti kung sino ang kinakalaban mo. Huwag kang mag-alala. Papaluhurin ko sila sa harap mo sa sandaling panahon. Anak ng tagalinis, nangangarap, na mapangasawa ang batang ginoo ng grupo ng Chu. Sino ka ba? Mukhang, hindi ka pa natuturuan ng leksyon. Ginang Lim, ang kapusukan at kahambugan mo ay nagpagalit sa lahat dahil gusto ng lahat na magkaroon ng katarungan. Payuhan kita. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin ngayon din. Isang tawag lang, mapapatalis ka sa trabaho mong tagalinis. Elena Garcia. Nakalimutan mo na ba kung ano ka? Noong 3 taon ang nakalipas, nagtatrabaho bilang isang waitress. Umiiyak ng umiiyak kapag pinahirapan ka ng mga customer. Sino ang nagbigay sa iyo ng puhunan para simulan ang iyong kumpanya? Ngayong may tagumpay ka na, may lakas ka pa ng loob na bumaliktad, at nakawin ang kasintahan ng aking anak, at nang ahas ka pang manakat sa akin. Ang kapal ng mukha mo. Kasinungalingan yan. Lahat ng meron ako ngayon ay dahil sa aking sariling pagsisikap. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Nagkukwento lang iyan si Isabela at naniniwala ka talaga na ikaw ang gumawa sa akin. Eleanor Lim, nagiging katawa-tawa ka. Wala ka bang hiya? Eksakto, kung ano ang ina, siya ang anak, pareho silang mahilig magmayabang. Isang tagalinis ng kalye, ang nagsasabing siya ang tumulong para maging boss ang isang tao? Nakakatawa talaga yan. Ethan, tingnan mo kung anong klaseng asawa ang pinili mo. Ha? Ang buong pamilyang ito ay walang iba kundi mga babaeng walang klase at basura. Sumama ka sa akin ngayon din. Huwag kang magpahiya dito. Tama yan, Ethan. Sa Isabela de la Cruz na ito, kailangan mong makipaghiwalay ng tuluyan. Ang buong pamilya niya ay walang iba kundi mga manloloko. Tatay. Ang taong pinili ko, lubos kong pinagkakatiwalaan. Si Isabela at si Ginang Lim ay hindi tulad ng iniisip ninyo. Pakiusap, tumigil na kayo sa paghuhusga sa kanila. Ikaw ay. Gaano na karaming potion ng babaeng ito? Ang nainom mo, impostor lang siya. Anak lang ng isang tagalinis. Talaga bang karapat dapat siyang ipagtanggol ng ganito? Ginoong Lim, pakiusap, huwag kang magalit. May naisip ako, hindi lang ito magpapagaan ng iyong kalooban, kundi itataas pa nito ang pamilya Chu sa mas mataas na antas. Binibining Garcia. At ano kaya itong napakagandang ideya? Ang batang ginoo ng pamilya Chu ay may talino, galing sa mayamang pamilya. Ang pakikipag-isang dibdib sa anak ng isang tagalinis ay hindi karapat-dapat sa kanya, tungkol naman sa akin. Ngayon, baka hindi pa umaabot ang aking estado sa pamilya Chu. Pero may suporta ako ng korporasyon ng Zenith. Kung ako ay makakapag-asawa sa inyong pamilya at mapangasawa ang batang ginoo, tiyak na matutulungan nito ang negosyo ng pamilya Chu na umabot sa bagong tagumpay. Pero, Binibining Garcia, pero hindi ba't may kasintahan ka na? Elena, ano ba ang sinasabi mo? Hindi ba't ngayon ang ating kasal? Ang ating kasal, maraming nagpapakasal at naghihiwalay. Bukod pa riyan, ang ating kasal ay hindi pa nga nangyayari. Binibining Garcia, hindi ka na pwedeng umatras sa kasal ngayon. Para sa iyo, kaya hiniwalayan ng anak ko. Ang lumpong iyon, si Isabela de la Cruz. Hindi mo pwedeng basta magbago ng isip at magpakasal sa iba. Tumahimik ka, ikaw mismo ang nagsabi na tinalikuran ni Alden Garcia si Isabela de la Cruz. Paano kung malalaman na hindi niya gagawin yon sa akin? Hindi ko gagawin yang sugal na iyan. Bukod pa riyan, sa hitsura o estado, paano siya makakapantay kay Ginoong Lim? Ginoong Lim, ano ang masasabi mo?
tungkol sa kasal na ito. Sumasang-ayon ka ba o hindi? Juan, alam mo, may punto si Binibining Garcia. Si Binibining Garcia ay bata at may kakayahan, at sinusuportahan ng korporasyon ng Zenith. Kung pakakasalan siya ni Ethan, para sa aming pamilya Chu, puro benepisyo ang makukuha. Tama. Ang talento ni Binibining Garcia ay kitang-kita ng lahat. Kung si Ethan ay mapapangasawa si Binibining Garcia, malaking tulong yan sa pamilya Chu. Ethan, makinig ka sa amin. Pakasalan mo si Binibining Garcia. Sakto nga, kasalan ang handaan ngayon. Ngayon na natin gawin ang kasal. Hindi ako sang-ayon. Pinili ko ng pakasalan si Isabela. At hindi ko babawiin ang pangako ko. Nanay, hindi ko na kayang makinig nito. Ay bankrupt mo na lang siya. Ipamukha mo sa kanya na hindi kami basta-basta. Nanay, sobra na to. Ipabangkarote mo na siya. Ipaalam mo sa kanya na hindi kami basta-basta lang. Isang walang utang na loob na tulad mo ay talagang hindi karapat-dapat sa lahat ng ito. Tatawag ako ngayon para ilagay ka sa blacklist. Seryoso ka ba? Ikaw mismo ang tatawag para ilagay ako sa blacklist. Narinig mo ako. Ito na ang huling hatol ko sa kapalaran mo. Sige nga, dapat mong bilisan ang paglalagay sa akin sa blacklist. Gusto kong makita kung paano ang isang hamak na tagalinis na tulad mo ay makakapag-blacklist sa isang batang matagumpay na negosyante na tulad ko. Eksakto, isang tagalinis ng kalye, nangahas pang magsalita tungkol sa pagpapabangkarote ng mga tao. Anong kalokohan yan? Isabela, sabi ni nanay, ipapabangkarote niya si Elena. Hindi yan totoo, di ba? Si nanay ang pinakamayamang tao sa mundo. Pero si Elena ay may mga tao na susugod sa pamilya Chu. Ipinapakita lang nito na ang mga taong sumusuporta sa kanya ay hindi biro. Huwag kang mag-alala. Kaya yan ni nanay. Aking ipinahahayag ang blacklist order ng korporasyon ng Zenith, Target, Elena Garcia at ang kumpanya ng kalakalan ng Mo. Antas ng blacklist. Antas 5S. Saklaw, pandaigdig. Mabisang agad. Putulin ang kumpanya ng kalakalan ng Mu sa lahat ng kanyang mga channel ng negosyo. I-freeze ang lahat ng ari-arian sa ilalim ng kanyang pangalan. Walang negosyo ang pinapayagan na makipagtransaksyon sa kanya. Maghintay ka lang. Sa loob ng wala pang 10 minuto, ang iyong kumpanya ay tuluyang hihinto. Lahat ng ari-arian sa ilalim ng iyong pangalan ay i-freeze. Ang iyong kapalaran ay magiging abo. Naiiwan kang walang labasan. Ang kapalaran mo ay magiging alikabok na lang. Wala kang takas. Hala, Ginang Lim. Natatakot ako. Ang galing mong umarte. Blacklist mula sa korporasyon ng Zenith. Alam mo ba kung sino ang tagapangulo ng korporasyon ng Zenith? Siya ay isang kilalang-kilalang negosyante sa buong mundo. Bakit niya kakilala ang isang tagalinis ng kalye na tulad mo? Malamang nababaliw ka na. Nangangarap ka lang. Nawala na yata siya sa sarili niyang pag-arte. Hindi man lang siya nag-isip, ang pinakamayamang tao sa mundo ay hindi basta-basta. Bakit sila pupunta sa basurahan na tulad nito? Tama. Dapat tingnan niya ang sarili niya. Hindi man lang siya nagpalit ng uniforme ng tagalinis. At nagpapanggap siyang siya ang pinakamayamang tao sa mundo. Gaano ba siya katanga? Sino ang nagsabing hindi pwedeng magsuot ng uniforme ng tagalinis ang pinakamayamang tao sa mundo? Binata, tatanungin kita ulit. Tunay ka bang sinsero sa pag-ibig mo sa anak ko? Maging mayaman o mahirap siya? Maging lumpo man siya o hindi? Handa ka bang alagaan siya ng mabuti habang buhay? Siyempre naman. Kahit wala siyang kahit ano. Pakakasalan ko pa rin siya. Ayos. Napakaganda. Ganyan nga ang inaasahan ko sa paborito kong manugang na lalaki. Kaya ngayon, may malaking regalo para sa iyo ang nanay. Kunin mo iyong pandaigdigang limitadong edisyon na relo ng bituin. Ito ay regalo ng pagtanggap para sa aking manugang na lalaki. Ano? Naririnig ko ba ng tama? Ang relo ng bituin? Iyon bang pandaigdigang limitadong edisyon? Iyan na ang pinakamababa para sa pagmamayabang. Isang pandaigdigang limitadong edisyon na relo. Seryoso? Nagkakahalaga ng $1,000,000 ni hindi mo alam kung ano ang 1,000,000. Ha ha ha. Ito na ba ang tinatawag na relo ng bituin? Anong klaseng hukay ng dumi ang hinukay mo para makuha itong piraso ng kalawang na bakal? Ha? Ang dilim-dilim at puro itim. Sa tingin ko, sinusubukan mo lang magpasa ng pekeng relo para lokohin ang aming Ethan. Nanay, sabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala sa mga bagay na pangkatingkataan lang. Bakit kailangan mong magpahiya sa sarili mo?
Isabela, kausapin mo ng maayos si nanay. Mahal, kailangan mong magtiwala sa akin. At magtiwala rin kay nanay. Ang relong ito ay tunay. Paano nangyari yon? Hindi pa ako nakakita ng relo ng bituin, pero narinig ko na ang tungkol sa mga ito. Dapat daw ay sobrang ganda, at nakasisilaw. Itong gasgasan na bagay, mukhang isang piraso ng basura. Akala mo ba tanga ako? Ethan, kung hindi ka naniniwala sa akin, ipapakita ko sa'yo. Kung ano ang hitsura ng isang tunay na, pandaigdigang limitadong edisyon, na relo ng bituin. Ito. Paano ito nangyari? Dahil, napakamahal ng relo ng bituin, nakasisilaw ang kinang. Ang taga-disenyo ay gumamit ng espesyal na pakete para itago ang kanyang kinang. Una, para sa seguridad. Pangalawa, para, kapag nahayag na ito, magdudulot ito ng nakakagulat na sorpresa. Heto, Isabela, ikaw ang dapat ang magsuot nito sa asawa mo. Sige. Imposible, ito ang relo ng bituin. Hindi pa ako nakakita ng relong ganito kamahal at kaganda. Totoong totoo yan. Walang posibilidad. Tagalinis lang siya. Paano niya kayang bilhin ng relo ng bituin? Imposible. Tagalinis lang siya. Paano makakabili ng relo ng bituin? Ang isang tagalinis? Tama. Peke lang talaga ang relo niya. Sinusubukan lang niya tayong lolokohin. Ang relo ng diamante ng bituin na ito ay tungkol sa estado at prestihiyo. Hindi lang ito mabibili ng pera. Umaasa siya sa katotohanan. Hindi natin alam ang tunay na halaga nito. Dinala niya ang makinang na basurang ito para dayain tayo. Eksakto. Ang anumang limitado sa buong mundo ay nangangailangan ng estado at prestiyo para lang magmay-ari. Isang hamak na tagalinis na tulad mo. Akala mo karapat-dapat ka? Sa tingin ko, manloloko ka lang. Kung aaminin mo ngayon na nandadaya ka, baka pagbigyan kita. Ngunit kung magpupumilit ka pa, isang tawag ko lang at makukulong ka ng panghabang buhay. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Kahit na peke ito, gusto ko pa rin ito. Dapat kang magpasalamat na may mabuti kang anak. Kung hindi, dahil lang sa paraan ng pagtrato mo sa akin at kay Isabela, madali kong mapapabangkarote ang pamilya Chu. Nagsasalita ka pa rin? Hindi mo ba sinabi na puputulin mo ang pondo ng pamilya mo? Pero tingnan mo ako ngayon, wala namang nangyari. Ano? Bangkarote na pala ako. Hindi nga. Elena, totoo bang na-blacklist ka ng korporasyon ng Zenith? Ikaw ba talaga ang pinakamayamang tao sa mundo? Elena, anong nangyayari? Ikaw ay. Ikaw ba talaga ang pinakamayamang tao sa mundo? Ang tagalinis na ito, ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi naman siya mukhang mayaman. Isabela, ang nanay mo ba talaga ang pinakamayamang tao sa mundo? Tama, palagi ko namang sinasabi iyan. Ang nanay ko, ang pinakamayamang tao sa mundo. Hindi mo kailangang maniwala. Basta handa kang harapin ang mga kahihinatnan. Hindi nga. Walang paraan na ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo. Nanay lang ni Isabela ang pagkatao mo. Isang ordinaryong, tagalinis, eksakto. Matalik kaming magkaibigan. Patay na ang asawa mo. Pinalaki mo ang 3 anak mong lalaki at isang anak na babae. Ang 3 anak mong lalaki ay nagtatrabaho ng mga odd jobs. Paano ka magiging pinakamayamang tao sa mundo? Eksakto. Tingnan mo ang suot niya at ang mga kasama niya. Wala sa kanila ang sumisigaw ng mayaman. Talagang hindi ka ang pinakamayamang tao sa mundo. Nga pala, yung lalaking tumulong sa akin kanina, sabi niya executive siya sa korporasyon ng Zenith. Tatawagan ko siya ngayon din. Papuntahin ko siya rito para ipakita kung sino ka talaga. Sige. Maghihintay ako. Hoy, bata, relo mo. Tingnan natin. Simula nang isuot ko ito, parang nasa langit na ako. Sa tingin ko, tunay ito. Nako, ang ganda ng materyales, mukhang mamahalin. Oo nga. At ang gaganda ng kulay, ito ay tunay na. Napakaganda. Hindi pa ako nakakita ng ganito sa buong buhay ko. Baka tunay nga. Imposible. Mga sinungaling kayong lahat. Paano mo kayang mabili ang isang relo ng bituin? Kahit na tunay man ito, nakita mo lang siguro, o ninakaw. Walang hiya. Naaawa ako sa anak ko, sa pag-aaksaya ng mga taon sa'yo. Sayang talaga. Isabela, naiintindihan mo na ba kung bakit kita pinagpanggap na may kapansanan sa loob ng 3 taon? Nakikita mo ba kung bakit? Oo, nanay. Naiintindihan ko na. Kapag nasa tuktok ka na, lahat mabait sa'yo. Pero ang habol lang nila, kung anong meron ka, o lahat-lahat. Kapag wala ka ng pera, iiwan ka nila. Pagtataksilan ka, maging, tatapakan ka. Kaya, kapag wala ka ng pera, yung mga nananatili, sa tabi mo, sila yung dapat, pahalagahan habang buhay. Oo, nanay, swerte ko talaga. Nakakilala ako ng ganoon. Yung bata, tunay siya. May basbas ko siya. Kahit ang mundo ang gusto niya, ibibigay ko. Nagpapanggap ka pa? Malapit ka ng mahuli.
Paano ako mahuhuli? Kakatawag ko lang kay Ginoong Lim. Sabi niya yung tagapangulo nila ay nasa ibang bansa ngayon. At ang tagapangulo nila ay maganda at marangal. At tiyak na hindi isang tagalinis, hintayin mong mahuli. Diyos ko, posible bang? Impostor siya. Ay naku, huwag mong sabihin. Impostor talaga siya. Eksakto. Siya. Mas kilala ko siya kaysa kanino man. Pero, paano niya nagawa ito? Mukhang kapanipaniwala naman. Nag-effort talaga ang mga manloloko sa kanilang mga panloloko. Siyempre mukhang kapanipaniwala. Pero peke pa rin ang peke. Huwag kayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Elena Garcia. Ay, Elena Garcia, tapos na ang pamilya mo, at ayaw mo pang tanggapin ang katotohanan. Masyado kang matigas ang ulo. Ano ang sinabi mo? Tapos na ang aming pamilyang mo? Kanina lang sinabi ng na hindi tumanggap ang korporasyon ng Zenith ng aking blacklist order. Sa tingin ko, ang tawag na natanggap ng aking butler ay mula sa isang scammer. Ang korporasyon ng Zenith, nandito na si Ginoong Lim. Narito na ang malaking tao. Nakita mo ba yon? Mga kasama yan ni Ginoong Lim. Kasunod ang mga bodyguard. Yan ang tinatawag kong elite. Ginoong Lim, narito ka na. Nasaan ang manloloko? Diyan. Nagpapanggap ka pa? Tapos ka na. Eksakto. Ginoong Lim, arestuhin mo siya ngayon din. Ginoong Lim, bakit mo ako sinunto? Tangang bulag ka, ang lakas ng loob mong bastusin ang aming tagapangulo. Suntok lang, hindi ako magdadalawang isip na patayin ka. Si Gabriel Lim, pinuno ng distrito ng Haizeo, ay nagpupugay sa tagapangulo. Sige, Gabriel. Sabihin mo sa mga tandang bulag na ito, kung sino talaga ako. Ang lakas ng loob ng sinuman na hamakin, ang aming kagalang-galang na tagapangulo. Siya, ay isang kilalang negosyante sa buong mundo, ang pinakamayamang tao sa mundo na naninirahan sa mga anino. At ikaw, ang lakas ng loob mong hamakin siya. Ang babaeng ito, nag-aangking may suporta ng korporasyon ng Zenith. At nagpapakamataas. Hindi lang niya ninakaw ang lalaki ng anak ko. Pinagbantaan pa niya akong putulin ang aking ikinabubuhay. Sinubukan pa niya akong matanggal sa aking trabaho bilang tagalinis. Ano, ang lakas ng loob niyang maging ganito kawalang hiya. Papatayin kita, walang kwentang tanga. Ginoong Lim, pasensya na. Pasensya na. Ginoong Lim, pakiusap, pasensya na. Gabriel, sabihin mo sa kanya ang totoo. Siya ay dating isang karaniwang serbidora sa hotel. Paano mo siya tinulungan na itayo ang kanyang kumpanya at gawin siyang negosyante? Ang tagapangulo po, sinabi mo sa akin, na siya ang matalik na kaibigan ni Isabela, upang tulungan siya ng palihim, suportahan siya. Kaya si Isabela pala ang buong panahon ang nag-angat sa kanya. Totoo iyan. Elena, narinig mo ba yon? Sino ang nagbigay sa iyo ng pagkakataon na baguhin ang iyong buhay? Ginang Lim, hindi ko alam na kayo pala iyon. Pasensya na po talaga. Ginang Lim, patawarin inyo po ako. Ang sama mo talaga. Akala ng anak ko, ikaw ang kanyang matalik na kaibigan. Gusto niyang tulungan kang yumaman. Sa sandaling nakatayo ka na sa sarili mong mga paa, niligawan mo ang kanyang asawa, at sinubukang sirain siya. Pasensya na, ako ay isang halimaw. Mag-iisip-isip ako ng mabuti. Pakiusap, bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako, pangako. Hindi, sandali. Ginang Lim, gagawin ko kayong aking ninang. Gugugulin ko ang natitira kong buhay para pagbayaran ito. Gusto mo akong igalang. Ang katulad mo. Hindi karapat dapat maging aso ko, at naglakas loob ka pang magsalita tungkol sa paggalang. Anak, paano mo gusto siyang tratuhin? Sa loob ng maraming taon, niyurakan at ininsulto niya ako, at ninakaw ang nasa ilalim mismo ng aking ilong. Sa natitira niyang buhay, pabayaan mo siyang mabulok sa isang wheelchair. Magandang ideya iyan, Gabriel. Opo, ginang. Pakiusap, Ginang Lim, huwag. Pakiusap. Isabela, matalik tayong magkaibigan noon. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Pero mas gusto ko ang mga aso. Dahil mas mapagkakatiwalaan sila. Mga gwardya. Gawin mo. Hindi, pakiusap. Tumigil ka. Hindi, Isabela. CJ. Gugulin mo ang natitira mong buhay. Sa wheelchair na yan, tikman mo ang kahihiyan na tiniis ko sa nakaraang 3 taon. Sayang naman. 3 taon lang ako nakaupo, pero ikaw, habang buhay kang mananatili dyan. Ngayon, magpakasal na kayong dalawa. Isabela, aking munting mahal lang siya, hindi ko siya pakakasalan. Isabela, sa totoo lang, napagtanto ko, na sa'yo pa rin ang puso ko. Tama yan, Isabela. Ikaw at ang aming Alden. Kayo ang unang nagmahalan.
Di ba sinabi lang ni Elena na pakakasalan niya si Ginoong Lim? E di hayaan mo siyang pakasalan si Ginoong Lim. Kaya nga, maaari pa ring magkatuluyan kayo ni Alden. Perpektong kapareha yan. Seryoso. Pagkatapos ng lahat, gusto mo pa rin akong maging manugang. Halika, Alden. Humingi ka ng tawad sa asawa mo. Tingnan mo, ngayong araw, ang malaking pagkakamali na ito ay hindi dapat nangyari. Isabela, ang ibig kong sabihin, mahal. Aminado ako, kasalanan ko ang lahat. Ito yung munting mahal, na unang nanukso sa akin. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Dadalhin mo ako sa karagatan gamit ang bike mo. Ano sa tingin mo? Gusto ko yan. Talaga? Pero hindi ka karapat-dapat. Maria Santos, opo, Binibining de la Cruz. Kunin mo, yung karatula ng pagpapawalang bisa nakakasulat ko lang. Isabela, ano ba ang ginagawa mo? 3 taon na ang nakalipas. Iniligtas ko ang buhay ni Alden. Nabangga ako ng kotse at nabalian ng gulugod. Nasira ang sciatic nerve ko, at muntik na akong maging lumpo. Ang nanay ko, para mailigtas ako, kumuha ng pinakamagagaling na doktor sa mundo, gumastos ng milyon-milyong dolyar, para lang ako ay gumaling. Noon, sinabi niya sa akin, ang isang babae, ay hindi dapat masaktan dahil sa isang lalaki, lalo na ang mamatay para sa isa. Hindi ito sulit. Pero iyon lang kung, ang lalaki ay talagang karapat-dapat. Tinanong ako ng nanay ko noon. Ngayon, nagpapanggap ka lang na lumpo. Pero paano kung talagang naging lumpo ako? Maalala kaya ako, ng lalaking iyon, magsakripisyo para sa akin, o magbayad sa akin? Binalaan niya ako na huwag maliitin, ang kadiliman sa ugali ng tao. Dahil ang nanay ko, sa mundo ng negosyo, ay napagdaanan na ang lahat sa loob ng maraming taon. Nakita na niya ang lahat ng kapangitan sa mga tao. At lahat ng kanilang panloloko. Kaya pinauupo niya ako sa isang wheelchair. Nagpapanggap na lumpo. Nagpanggap akong mahirap. Nagpanggap na walang kwenta. At nagpanggap na lumpo. At talaga nga, ipinakita nito sa akin, ang kapangitan ng ugali ng tao. Una, ang matalik kong kaibigan, na aking tinulungan para umangat. At pangalawa, ang kasintahan ko, na iniligtas ko ng isugod ang buhay ko. Kayong dalawa, na nagtaksilan sa aking likuran, at nagkaroon ng inyong maliit na relasyon ay sapat ng masama, pero ngayon, pumunta kayo sa aking sariling kasal. Para tapakan at hamakin ako. Tama nga siguro ang sabi nila, inaabuso ng mga tao ang kabaitan. Pero pasensya na, hindi ko kayo bibigyan ng kasiyahan. Hindi ako naging mahina, nagpapanggap lang ako. Ngayon, babayaran ko ang utang, sa inyong dalawa, dito mismo, ngayon din. Mga gwardya. Baliin ang mga binti niya, at kalad ka rin palabas, magpalimos siya sa kalye. Hindi, pakiusap. Isabela, pakiusap, hindi. Hindi, Isabela, hindi, at ikaw. Idikit mo itong karatula ng pagpapawalang bisa sa sarili mo, at magmarcha ka mula Timog Distrito hanggang Hilagang Distrito. Huwag mong subukang tanggalin ito, kung matapang kang magtanggal nito. Ang gastos sa paggamot ko, mahigit $1,000,000. At sa nakalipas na 3 taon, lahat ng ginawa mo sa akin, pananagutan mo ang lahat ng iyon. Naririnig mo ba ako? Isabela, huwag mong gawin ito. Pero ikaw at si Alden ay tunay na nagmamahalan. Kalokohan. Huwag mo akong gawing masusuka. Ginang Lim, pakiusap alang-alang sa mahigit 20 taon nating pagkakaibigan. Patawarin mo na kami ngayon lang. Ako ay bulag. Ako ay mayabang. Pakiusap, ikaw na ang magpakabait. Patawarin mo na kami ngayon lang. Tigilan mo ang pagpapanggap na biktima dito. Ikaw at ang anak mo ay dapat gawin ng eksakto. Ang sabi ng anak ko. Kunin mo ang karatula ng pagpapawalang bisa at magparada sa mga kalye. Sandali, kailangan kong magsulat ng isa pang salita. Sekretarya Reyes. Halika rito. Isuot mo ito. Makinig ka, Isabela. Huwag mong kalimutan, ako ang biyan ng babae mo. Bilisan mo at isuot. O papabayarin kita ng $1,000,000. CJ, gagawin ko. Umalis ka na ngayon. Opo. Alden, umalis na tayo. Nananaginip ba ako? Hindi lang hindi ka paralitiko. Anak ka pa pala. Ng pinakamayamang tao sa mundo. Narito ang ebidensya sa harap mo. Paano ka pa hindi makapaniwala?
Ako, ibig kong sabihin, masyadong biglaan lang ang kaligayahang ito, parang hindi totoo. Ang mga mabait at tapat na tao ay karapat-dapat sa lahat ng ibinibigay ng langit, nanay. Ngayon, maibibigay na ba natin ang shares kay Ethan? Shares? Para sa akin? Bakit? Paano mo lang ibibigay sa akin ang shares? Pamamahagi. Para sa akin? Sandali, bakit? Ito. Bakit mo ako bibigyan ng pamamahagi? Dahil ito ang patakaran ng aming pamilya. Lahat ng manugang na lalaki sa aming pamilya ay nakakatanggap ng pamamahagi. Siyempre, pero kung karapat-dapat lamang siya. Pero ikaw ay pumasa sa pagsubok mula sa akin at sa aking anak. Pero, Anak, ano pa ang iniisip mo? Napakabuting biyenang babae. Ano pa ang hinihintay mo? Pasalamatan mo siya. Sa totoo lang, siya talaga ang pinakamabuting biyenang babae sa buong mundo. Ethan, bilisin mo, at pasalamatan mo siya. Anong kinalaman mo rito? Huwag kang makialam dito. Tingnan mo. Mag-asawa na ngayon sina Isabela at Ethan. Kami ay pamilya na ngayon. Para ka lang sa pamilya Jao, isang grupo ng mga mayabang. Ang aming pamilyang De La Cruz ay si Ethan lamang ang kinikilala. Tungkol naman sa inyong mga tinatawag na kamag-anak, hindi ko kayo tatanggapin kailanman. Umalis kayo at lumayo kayo. Hindi nyo pwedeng gawin iyon. Ang anak mong babae ay ikakasal sa aking anak. Kahit papaano, dapat kaming dumalo sa kasal bago umalis. Hindi ba tama iyon? Oo, eksakto. Ibig kong sabihin, ano ba? Ikakasal si Ethan. Kami ay mga nakatatanda ni Ethan. Kung wala kami, paano magaganap ang kasal? Paano nga ba ito magaganap ha? Ang aming pamilyang De La Cruz ang maghahanda ng kasal. Hindi kami kulang sa ilang kamag-anak. Ay, saan na ba kasi sina Juan at Ethan? Malapit nang magsimula ang kasal ng kapatid mo. Sabihin mo sa kanila na magmadali. sige, nanay. Umalis kayo, at kapag wala na kayo, aalisin ko ang pagbabawal na ipinataw sa inyo ni Elena Garcia. Kung hindi, ang pamilya Cho ninyo ay mabubuwal at mamamaalamos. Tatay, ano ang dapat nating gawin? Pakiusap, Ginang. Dadalhin lang namin ang kasal ng anak namin, tapos aalis na kami. Ethan, makiusap ka sa kanya, bilis. Nanay, isipin mo na lang, na pinalaki nila ako, pakipatawarin mo na lang, sila pansamantala. Sige, dahil ikaw ang nakiusap, manugang na lalaki, pahihintulutan ko silang dumalo sa kasal ngayon. Pagkatapos ng lahat, kung wala ang mga magulang mo, wala rin sana ikaw. Sige, tayo na lahat ay umalis na. At simulan na ang kasal. Lahat umalis na at maghanda para sa kasal ni Binibining De La Cruz. Kalokohan ng mga preparasyon. Kalimutan mo na, tigilan mo ang kalokohan. Kalimutan mo na. Ang galing ng pagpasok. Sino yan? Tingnan mo ang mga gamit nila. May masama silang balak. Sino ka ba talaga? Ang lakas ng loob mong guluhin ang kasal ni Binibining De La Cruz. Ano ba ang akala mo sa sarili mo? Akala mo karapat-dapat kang kausapin ako? Patayin siya. Opo. Ang kapal ng mukha mong pumatay sa liwanag ng araw. Eleanor Lim, hindi mo inaasahang makikita mo ulit ako, di ba? Ngayon, pababayaran ko sa inyong lahat. Nang mahal. Gusto mong malaman kung sino ako? Elena, sabihin mo sa kanya kung sino ako. Ama mo siya. Ikaw si Antonio Reyes. Hindi ba't pumatay ka at tumakas sa bilangguan? Ang lakas ng loob mong magpakita dito. Well, Ginang. 20 taon na ang nakalipas. Natutuwa ako na naaalala mo pa rin ako. Wanted kang mamamatay tao, ngunit naglakas loob kang magpakita sa publiko. Hindi ka ba natatakot na mahuli ka ng mga pulis? Alam mong wanted ako, pero naglakas loob kang baliin ang binti ng anak ko. May ideya ka ba sa kaya kong gawin? Hindi ko inakalang may mamamatay. Ang anak mo ang unang nanakit sa anak ko. Inilalagay lang ng anak ko siya sa kanyang lugar. Ano, nakikipag-reason ka sa akin? Sige, ituloy mo, baliin ang mga binti niya. Opo, sir. Subukan ninyong hawakan ng nanay ko. Hahawakan ng pinakamayamang tao sa mundo. Subukan ninyo. Kayong mga batang laking luwalhati, akala nyo kayang-kaya ang aking mga veteranong mersenaryo. Mersenaryo, ikaw. Akala mo hindi ko alam na ikaw ang pinakamayamang tao sa mundo? Akala mo ba talaga napupunta ako rito ng walang paghahanda? Tatay, patayin niyo na sila. Pinagbuhatan lang nila ako ng kamay. Habang buhay na, nakakulong na ako sa wheelchair. Huwag kang mag-alala, anak. Lahat ng nandito ngayon ay mamamatay. Antonio Reyes, huwag kang magmalabis. Ang usapin ng ating mga anak ay maaari nating pag-usapan ng pribado. Hindi na kailangan na idamay pa ang mga inosenteng taong ito. Tatay, Tigilan na ang pag-aaksaya ng oras sa kanila. Tapusin niyo na sila. Gino, bisita lang kami dito. Wala kaming kinalaman sa babaeng iyon. Tigilan mo yan. Huwag mong isiping hindi ko alam na mag-asawa kayong dalawa. Tatay,
ibalik mo sa akin ang lalaking iyon. Gusto kong alagaan niya ako habang buhay. Sige, ano man ang sabihin ng anak ko, gapyusan ninyo siya. Huwag ninyong subukang hawakan siya. Huwag ninyong subukang hawakan siya. Isabella, hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin siya. CJ, sige, gawin mo ang gusto mo. Tatay, baliin mo ang mga binti niya. Gusto kong nasa wheelchair siya. Tulad ko, pagkatapos, masisiyahan akong pagdurusahin ka. Walang makakapahawak sa kapatid ko. Protektahan ninyo ang anak ko. Anak ko. Gusto ninyong mamatay? Halika, daluhungin ninyo sila. Opo, Gino. Anak, nakikita mo ba yan? Ngayon, ang tatay mo. Ang magtuturo sa kanila ng leksyon. Salamat, tatay. Ngayon, gusto kong si Isabella. At ang buong pamilya niya ay mamatay ng napakasakit. Ay naku, bago siya magdusa, titiyakin kong panoorin niya habang kinukuha ko ang lalaki niya para sa akin. Mga lalaki, gapusin ninyo siya. Dalhin ninyo siya sa bahay. Sige, narinig ninyo siya. Gapyusan ninyo siya. Opo, sir. Ano ba ang ginagawa ninyo? Isabella, alisin ninyo ang mga kamay ninyo sa akin. Pakawalan ninyo ako. Isabella, hindi mo inaasahan ito, di ba? Na balang araw, ako naman ang nasa ibabaw. Wala ka kundi anak ng isang mamamatay tao. Anong karapatan mo para magpakamataas? Binibini, ayos ka lang ba? Ano naman kung anak ako ng mamamatay tao? Minamaliit pa rin kita. Gapusin ninyo siya para sa akin. Huwag ninyo akong hawakan. Antonio Reyes, utusan mo ang mga tauhan mong pakawalan ng aking manugang, ngayon din. Ginang, nag-uutos ka sa akin? Magkapit bahay tayo, galing sa iisang baryo. Umalis ka na lang kung paano ka dumating. At magkukunwari akong wala akong nakita. Ngunit kung ipagpapatuloy mo ito, huwag kang magalit kung lubusan kang sisirain. Nanghahamon ka sa akin? Binabalaan kita. Huwag mong subukan ang swerte mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung ano ang kayang gawin ng pamilya mo. Opo, sir, pakawalan ninyo ako. Tigilan. Bibigyan kita ng 3 segundo para ihulog ang baril mo. Kung hindi, patay ka. Sino ka? Ang lakas ng loob mo. Gaano ka katapang manghimasok sa aming usapin? Ang mga mersenaryo na kasama ko ay hindi basta-basta. Siya ang panganay na kapatid ni Isabella de la Cruz. May miyembro ng pamilya bay, na opisyal ng militar. Batay sa kanyang pagkilos, mataas siguro ang kanyang rango. Sino ako? Ako ang general ng imperyo, si Juan Santos. Codename Itim na Tigre, ang katulad ko, iisa lang sa buong bansa, at iisa lang sa buong mundo. Hindi mo naman talaga iniisip na ang iyong mga mersenaryo ay kayang talunin ang aking mga sundalo, di ba? Kahit na ikaw ang itim na tigre, ang Diyos ng digmaan. Ano naman, gina niya nila ang aking anak, na ganito. Ngayon, kailangan kong maghiganti para sa kanya. Sumugod, dakpin ang lahat ng mersenaryo. Sa ilalim ng kanyang utos, sinumang lalaban ay papatayin sa lugar. Sino sa tingin mo ang tinatakot mo? May baril ka, may baril din ako. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Sugurin sila. Subukan mong kumilos ulit. Huwag kang magpadalos-dalos. Antonio Reyes, isa kang mamamatay tao, at naglakas loob ka pang bumalik at gumawa ng gulo. Pininsala mo pa ang aking pamilya, kaya sabihin mo sa akin, paano kita dapat ratuhin? Awa niyo, General. Maawa kayo. Siya ay wala ng iba kundi isang mabangis na mamamatay tao. Juan, patayin mo na siya. Huwag kang mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Ang isang tulad niya, hindi makakataka sa akin. Pero, pagkatapos ng paraan ng pang-aapi niya sa'yo, hindi mo ba gustong gumawa ng paraan? Isabella, Kanina lang, pinapalo niya ako, at kanidnap si Ethan. Iyan ay utang. Papagbayarin ko siya. magkapit bahay tayo, sa ngalan ng Diyos. Anong lakas ng loob mong paluin ako? Tumigil ka. Anong lakas ng loob mong paluin ang tatay ko? Anong lakas ng loob mo? Ikaw rin. Isabella, mali ako, okay. Alam kong nagkamali ako. Pakiusap, pakawalan mo na ako, Isabella. Hindi ba't kanina lang ay nagmamakaawa ka? Ngayong medyo nakalamang ka na. Nagmamalaki ka na naman. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kung hindi kita sampalan ngayon, parang pinabayaan ko na lang ang mundo. Huwag. Tigil. Sige na, Isabela. Ang kriminal na tulad niya ay nararapat sa madilim na bilangguan. Hayaan na ang batas ang bahala sa kanila. Hindi pwede. Ayoko makulong. Hindi. Mga gwardiya, dalhin niyo sila. Ayoko pumunta sa madilim na bilangguan. Hindi. Anak, salamat. Kung hindi ka dumating ng maaga, ngayon, maaaring nasa malaking problema kami. Nanay, huwag na. Trabaho ko bilang anak. Ang protektahan ang pamilya natin. Kung medyo nalay pa ako, hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Juan, salamat. Ang galing mo. Na pala, Isabela, sino ang aking bayaw? Tingnan mo.
Sino ang pinakagwapo sa kwartong ito? Siguro siya na yon. Juan, salamat. Mula ngayon, aalagaan ko ng mabuti si Isabela para hindi na kayo mag-alala ni nanay. Isabela, maganda ang panlasa mo. Sa buong mundo, ang mga lalaking mas gwapo kaysa sa akin ay ang dalawa kong nakababatang kapatid. At ngayon, ikaw, bayaw. Tama si Juan. Hindi ko inaasahan na napaka-influential mo pala. At napakasaya mo pang kasama. Juan, talagang hindi ka panipaniwala ang ginawa mo. Yung mga gago kanina, ay parang gustong pumatay. Buti na lang nandito ka. Ngayon ang aking anak na si Ethan. May matatakbuhan na talaga siya. Noon, narinig namin kay Isabela na ang kuya niya ay parang Diyos ng digmaan. Hindi kami naniniwala, hindi namin nakalain, na totoo pala. Sige, tapos na ang problema. Ngayon, simulan na natin ang kasal ni na Isabela at Ethan. May tao ba dyan? Linisin niyo ang lugar na ito, para handa na ito para sa aking kapatid, at sa kanyang bayaw, para sa kanilang kasal. Isabela, ang tanga-tanga ko talaga. Mali ang pagtulong ko kay Alden. At Elena na apihin ka. Alam ko, huli na ang lahat, pero umaasa pa rin akong mapapatawad mo ako. Mula ngayon, magbabago na ako, at hindi na ako gagawa ng mga walang utang na loob na bagay. Simon, ang nangyari ay nangyari na. Pinapatawad kita. Pero, hindi na tayo dapat maging magkaibigan. Sana, magbago ka na simula ngayon. Salamat, Isabela. Pangako, gagawin ko. Binata, ang pagkakamali ay bahagi ng pagiging tao. Ang hindi tama, ay ang hindi matuto mula sa mga ito. Kaya magsumikap ka, baguhin mo ang iyong buhay, magtagumpay ka. Mabuti. Siya nga pala, Juan, Jose. Kaya, tungkol sa regalo sa kasal ko, ano ang nakuha ninyo para sa akin? Isabela, anong klaseng regalo ang gusto mo? Kahit ano mula sa inyo, magugustuhan ko. Kung ganon, bibigyan kita ng isang tangke. Ano? Tangke. Ano? Tank. Tama, isipin mo nga, lahat sila nagmamaneho ng kotse, pero ikaw, tank ang dala mo. Ang galing, di ba? Tama. Kung ospital naman ang ibigay ko sa'yo? Ospital. Sige, pwede rin. Halika dito. Opo, nanay, ikakasal ako ngayon. May hihilingin sana ako, sa inyo. Sabihin mo, malaking araw mo ito, ano man ang kailangan mo, gagawin ko. Noong nagpapanggap ako na lumpo, lahat sila ay tumutulong kay Elena Garcia na apakan ako. Pero, si Maria Santos lang ang tumayo sa tabi ko. Sana po ay pangalagaan ninyo siya at ang kanyang pamilya mula ngayon. Si Maria Santos, tama ba? Opo. Pagkatapos ng kasal ni Isabela, pumunta ka sa korporasyon ng Zenith. Bibigyan ko ng sariling kumpanya, bawat miyembro ng pamilya mo. Diyos ko, ang galing naman. Salamat po, Ginang Lim. Salamat, Isabela. Sige, simulan na natin ang kasal na ito. Sige. Gawin na natin. Sandali. Wala pa ako dyan. Hindi pwedeng magsimula ang kasal nang wala ako. Benjamin, narito ka na rin. Ikaw lang po ang hinihintay namin, Benjamin. Elenan. Ethan. Salamat sa pagtitiwala sa akin nang ako'y nasa pinakamababang punto ng buhay ko. Salamat sa pananatili sa tabi ko nang pinakakailangan kita. Dati akong naniniwala na kailangang dakila at masigla ang pag-ibig. Pero nang makilala kita, naunawaan ko na ang tunay na pag-ibig ay nasa mga simpleng pang-araw-araw na sandali ng buhay. Harapin natin ng magkasama ang pagsubok at ginhawa ng buhay. Magtayo tayo ng buhay at kinabukasan na para lang sa atin. Isabela, ang pagkikilala sa'yo. Ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Mula ngayon, iaalay ko ang buong buhay ko sa pagmamahal sa'yo, pag-aalaga sa'yo, at paggawa sa'yo, na pinakamasayang babae sa mundo.